Hanggang sa inilabas ni Emperor sa harap ko ang isang pakete ng Hongta Mountain. Naisip ko na baka kapwa namin taga-probinsya siya. Wow, Hongta Mountain. Hindi nagbabago ang pagbabago, pero ang kabaligtaran ay hindi nagbabago. Tingnan ang simbolo sa quadrants. Palasyo ng Jade Liquor. 181 baso. Ikaw ay napakaganda. Napakaganda 0000. 7 araw na ang nakalipas. Namatay ako sa pagtulong sa iba. Pagdilat ko ng mata, bigla akong napadpad bilang ang general na Sixuwei na bantay sa hangganan. Sa kanyang tagumpay, dinala ko ang malaking hukbo upang wasakin ang palasyo ng Hans. Pinangalan ng Feng Langjutsu. Lubusang pinalayas ang banta mula sa mga numad sa hilaga. Kaagad na ipinadala ang balita ng tagumpay sa laban sa palasyo. Sumunod ang kautusan ng emperador. Inutusan akong agad na ipasa si Yuquan. Magbalik sa palasyo ng payak at mabilis upang tumanggap ng gantimpala. Ngunit mas malinaw sa akin kaysa kanino paman. Hindi ito gantimpala. Malinaw na isang maingat na inihandang patibong ito. Kung ang orihinal na tapat na Sixuwei, siguradong hindi na magdadalawang isip, at susunod ng mag-isa sa kanya papuntang kabisera, na mauwi sa kapalarang parang patay na kuneho at nilutong aso. Ngunit ngayon, sa katawan na ito, nakatira ang kaluluwa mula sa Blue Star. Sa sandaling pumasok ako sa katawan, nakatali na ako sa isang sistema. Simple at diretso ang function. Gamit ang perang pilak, makakatawag ka ng mga sundalong tapat sa akin. Isang mabigat na kabalyero ay kailangang magbayad ng 10 leang na pilak. Ang orihinal na may-ari ay matino sa buhay. Karamihan sa mga gantimpala ay ibinahagi niya sa kanyang mga kawal. Hindi siya masyadong may hawak na pilak ngayon. Pero mayroon ding 8,000 liang. 8,000 liang. Iyan ay 800 kabalyerong may panangga. Ito ang hari ng laban sa lupa noong panahon ng malamig na armas. Sa bilang na ito, sapat na upang durugin ang higit sa 10,000 karaniwang sundalo. Pagpasok nila sa kabisera, diretso kong tatawagin ang mga heavy cavalry para pumasok sa palasyo. Nakuha ang mga bundok ng ginto at pilak sa Neiko. Pagdating ng panahon, may daan-daang libong mabibigat na kawal sa kamay. Ang buong mundo ay madaling makamtan. Lumalalim ang gabi. Maliwanag ang ilaw sa loob ng punong tolda ng hukbo. Maliban sa emperador na naglagay sa hukbo, na tinatawag na katuwang pero talagang nagbabantay na bise-general. Lahat ng mga kilalang general sa hukbo. Nandito silang lahat. Ang mga lalaking ito na sumama kay Xuwei sa laban. Lahat sila ay may galit na pinipigilan. Ang estratehista na si Zuge ay tahimik na umiikot ng kanyang pang-ibabaw. Nakatirik ang kanyang kilay. Nagsimula na siyang magsalita. General, tinawag kayo ng emperador upang bawiin ang inyong kapangyarihan at pumasok sa kabisera. Natitiyak kong hindi ito simpleng pag-angat ng ranggo. Ginoo Zuge, kayo mga taong may kultura, mahilig magpaligoy-ligoy magsalita. Pinainom ni Pyongyang Luohao ng isang malaking tasa ng tsaa. Biglang isang malakas na tunog. Itinapon niya ang mangkok sa mesa. May patak pa ng tubig sa kanyang balbas. Kumikinang ang kanyang boses hanggang sa bubong ng tolda. Sasabihin ko lang, ang emperador na iyon ay gustong lokohin ang general para patayin sa kabisera. Pagkatapos sabihin ito, biglang nag-init ang sitwasyon sa loob ng silid. Ang mga magigiting na sundalo ay nagpalakpak sa mesa at nagalit. Tiyak na hindi maganda ang balak ng emperador na iyon. Mga kapatid, ikaw lamang ang kilala naming general. Hindi kami kumikilala sa sinumang emperador. Isang salita mo, general. Sasamahan namin kayong pumasok sa kabisera para agawin ang kanyang trono. Pakikinggan ang sigaw ng mga sundalo sa ilalim ng inyong utos. 0100 pakikinggan ang sigaw ng mga sundalo sa ilalim ng inyong utos. Naramdaman ko ang init sa puso ko. Ito ang mga tunay na kapatid ng orihinal na Panginoon. Sa alaala, lahat sila ay nakasama sa pagbuwis ng buhay para sa orihinal na Panginoon. Hindi maiwasan na magkaroon ako ng kaunting pagkakakilanlan sa mga lalaking ito. Ngunit umiling pa rin ako. Diretsong pag-aalsa. Madaling sabihin, napakahirap gawin. Bagaman maihawak akong 300,000 tapat na sundalo sa hangganan. Ngunit mula hangganan hanggang sa kabisera, maraming kalsada at mga kuta ang kailangang daanan. Kailangan talaga nating ituloy ang laban. Hindi natin alam kung gaano katagal ito tatagal. Ilang kapatid ang mamamatay, lalo na't matibay ang mga pader ng kabisera. May milyon-milyong mamamayan sa loob, at may 100,000 hukbong panlaban na nagbabantay araw at gabi. Napakalaki ng gastos ng pag-atake ng diretsyo. Mas mahalaga pa ang bagaman nasira ang kaharian ng Xiongnu, ang mga nomad na naninirahan sa damuhan ay may malaking populasyon pa rin at bihasa sa paggamit ng pana at kabayo. Kapag ang ating pangunahing hukbo ay umatake patimog, tiyak na muling babangon sila at sa oras na iyon ay mahaharap tayo sa panganib mula sa harap at likod. Hindi madaling hulaan ang magiging resulta ng laban. Uminom ako ng tubig. Dahan-dahang nilingon ang lahat. Malalim ang boses. Madali ang pag-aalsa.
Ngunit karamihan ng aming mga pamilya ay nasa kabisera. Kung tunay ngang mag-aalsa kami, ang matatanda, mahihina at mga babae sa bahay, ay malamang unang maapektuhan. Magiging panakip-sunog iyon para sa Emperador J. Nasalita, nagpatigil sa maingay na tolda ng bigla. Hirap sa katapatan at paggalang sa magulang. Ito ang hindi nila maiwasang suliranin. Makalipas ang ilang sandali, pinukpok ni Luo Hao ang mesa ng isang suntok. Ang matigas na kahoy ng mesa ay nabiyak dahil sa lakas ng suntok niya. Punong-puno ng determinasyon ang mukha niya. Kahit ano pa ang iniisip ninyo. Siguradong sasama ako sa general. Sa bahay namin, may tatay lang ako. Siguradong susuportahan din niya ako. Di ko napigilang mapalingon sa kanya. Sa loob ko, naisip ko, ang bait na anak. Pero ayaw ko ring ilagay sa alanganin ang mga kapatid kong ito. Nagwagayway ng kamay. Sige na. Huwag kayong mag-alala, ako ang papasok dito. Kayo'y mag-relax. May tiwala ako sa aking kakayahan. Hindi ito bara-bara. May sistema akong kasama. Basta't makapasok tayo. Ang Beijing ang aking teritoryo. Sa mga susunod na ilang araw, dumarating ang mga sugo mula sa Beijing ng sunod-sunod. Bawat utos ay mas mahigpit kaysa sa nauna. Ang mga salita ay matindi. Lahat ay nagmamadali na ako'y maglakbay agad. Ang mga sugo na dumating ngayong araw, bukod sa nagdala ng bagong utos, palihim niya akong binigyan ng isang liham. Nakasulat sa sobre ang malinis na sulat ni Zhuangxiu. Nakasulat dito para kay Ginoong Xu. Natawa ako ng bahagya. Binuksan ko ang liham. Ang laman nito ay mas lalong malambing at masakit. Ginoong Xu, huwag maghintay ng 5 taon. Sobrang miss na kita, mahal. Noong nakaraang araw, narinig ko na natalo ni Xui lang ang hari ng mga Hans. Hindi mapaliwanag ang saya. Sana makabalik ka na sa kabisera agad. Ako ang maghahain ng alak para sa iyo. Para mapawi ang lamig sa border. Ang pirma ay 2 salita lang, Yuru. Si Zhao Yuru ang tunay na mahal ng kanyang puso. Si Zhao Shufu ang kasalukuyang emperador. Para lokohin ako na pumasok sa kabisera. Gumamit pa nga siya ng pampalibog na paraan. Natawa ako ng mapatawa. Dahan-dahang inilapit ko ang liham sa apoy ng kandila. Nawasak ito sa abo. Yung may-ari ay isang taong masyadong nahuhulog sa pag-ibig. Dahil kay Zhao Yuru. Hindi pa nag-asawa sa buong buhay. Nagbantay sa border ng 5 taon. Lahat ng iniisip niya ay tungkol lang sa babaeng ito. Pero hindi ako yun. Kahit anong gawin ko, alam ko na ang liham na ito ay tiyak na utos ng emperador. Dahil ito ay dala ng paghahangad ng orihinal na may-ari. Naakayin ako na kusang loob na pumasok sa palasyo, isang bilangguan. Ayos lang. Dahil gusto nyo akong makapasok sa Beijing. Sige, susundin ko ang gusto nyo. Hinaplos ko ang aking dibdib. Sa sugat na halos gumaling na. Mag-utos. Ipasa ang utos. 3 araw mula ngayon, aalis na pabalik sa Beijing. Ilang dekadang paglalakbay. Sa wakas ay dumating ako sa kabisera, kasama ang 2 tagasunod. Pagdating pa lang namin sa tarangkahan, may mga eunuko mula sa palasyo ang lumapit. May ngiting mapagkunwari sa mukha. Ngunit ang tono ay nagmamadali. General Xu. May utos ang hari. Pumunta ka agad sa palasyo. Naghanda na ang hari ng isang piging. Para sa pagtanggap sa general. Hindi pa man ako makahinga, binibigyan pa nila ako ng ganitong oras. Mukhang siksiyauhan sa trono. Talagang hindi na makapaghintay na kunin ang buhay ko. Sa puso ko, nagtatawa ako ng malamig. Pero sa mukha ko, nanatili akong kalmado. Tumango. Hinayaan kong hilahin ako ng ebidensya patungo sa palasyo. Nakarating sa pangunahing pintuan ng palasyo. Agad na humarang ang mga gwardya sa pintuan. Ang namumuno ay yumuko at nagbigay galang. Sabi niya ng malalim ang boses. Mangyaring bumaba ang general at tanggalin ang baluti. Tinaas ko ang kilay. Naupo sa kabayo. Yumuko at tinitingnan siya. May bahagyang malamig na tono. Kung hindi ako bababa sa kabayo at mag-aalis ng panapton, siguradong magiging magulo ang laban sa loob. Walang mata ang mga sandata. Kung sakaling bababa ako at mag-aalis ng panapton, baka mapatay ako ng isang sundalong nagpapababa ng pana. Saan ako pupunta para umiyak? Maliwanag na inasahan ng grupo na sasabihin ko ito. Nakatayo ako sa lugar na iyon. Walang magawa. Sa loob ng lungsod, ang general na ito ay walang sinumang pinapayagang sumakay ng kabayo. Maliban sa Imperial Guards, walang sinumang pinapayagang magsuot ng baluti. Ikaw, Fuminto. Diretso kong pinutol siya. Umupo ng tuwid. Maaari mong tanungin ang kanyang majesty. Kung maaari bang pumasok sa palasyo na nakasakay sa kabayo at nakasuot ng baluti. Alam ko nang mabuti sa aking isipan. Si Xiao Han ay nagkunwari upang lokohin akong pumasok sa palasyo ng mag-isa. Hindi talaga siya magpapalampas sa ganitong maliit na bagay. Sa kanyang paningin, kahit na nakasuot ako ng buong armor, at mag-isa lang ako, hindi ko pa rin mapapalitan ang takbo ng bagay. Ang hukbong Yulin ay nag-aalangan sandali. Nang hihingi ng paumanhin, sandali lang, Ginoo. Nagmamadali siyang pumasok sa pintuan ng palasyo.
Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya, na may mukhang puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sumigaw siya. May utos ang kanyang kamahalan. Si General Han ay may mga pagsisikap at tagumpay. Pinapayagan siyang hindi bumaba sa kabayo at hindi mag-alis ng baluti. Diretso sa palasyo. Tumagilid siya at nagbigay daan. Idinagdag pa niya. Pakiusap, General. Naghihintay ang kanyang majestad sa Xuanlu Gate para sa General. Xuanlu Gate. May ngiti akong nakabuka sa aking labi. Kawili-wili. Pinili ang Xuanlu Gate. Para bang gustong ulitin ang isang madugong eksena sa kasaysayan. Pag hinila ko ang tali ng kabayo, ang aking sweating blood horse ay sumigaw ng malakas. At mabilis na tumakbo ang apat nitong paa. Diretsong pumasok sa loob ng palasyo. Napakabilis ng sweating blood horse. Ngunit sa loob ng ilang sandali, ang mataas na tarangkahan ng Xuanmu ay nasa paningin na. Sa itaas ng tarangkahan, maraming tao ang nagtipon. Sa gitna, ang taong nakasuot ng maliwanag na dilaw na dragon robe ay ang kasalukuyang emperador na si Xiao Han. At ang magandang babae sa kanyang tabi na nakasuot ng palasyo ay si Zhao Yuru, ang sumulat sa akin ng liham ng pag-ibig. Hinila ko ang sintas. Ang magandang kabayo ay tumalon sa aking utos. Matatag na huminto sa ilalim ng tore ng lungsod. Tumingin ako sa tabi kay Zhao Yuru na mailuha sa mga mata. Direktang nakatuon ang kanyang tingin kay Xiao Han sa tor. Si Xiao Han ay nakatayo na may mga kamay sa likod. Mataas ang boses habang nakatingin sa ibaba. General Aksue, iniisip ko ang iyong mga pagsisikap at tagumpay. Pinapayagan kitang sumakay ng kabayo at magsuot ng baluti sa pag-atake. Ngunit may pagkakaiba ang hari at mga ministro. May ayos ang respeto sa pagitan ng mataas at mababa. Bakit hindi ka pa rin lumuluhod nang makita mo ako? Umiti ako ng bahagya. Direktang tinuklasan ang kanyang pagkukunwari. Tama na ang mga kalokohan mo. Alam ko kung bakit mo ako dinala sa lungsod. Malinaw ito sa akin. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Diretso na tayo. Wala akong oras para magpanggap na naglalaro ng hari at ministro. Ang tunay na lalaki ay dapat direktang kumilos. Ang mananalo ay magkakaroon ng mundo. Ang matatalo ay iiwanang patay sa disyerto. Matagal ko nang gustong umupo sa trono na ito. Maliwanag na inasahan ni Xiao Han na hindi ako susunod sa karaniwang paraan. Nagtahimik siya sa isang sandali. Biglang nagmukhang nagdadahilan at huminga ng malalim. Alam ni General Xui ang plano ko. Pero naglakas loob ka pa ring pumunta mag-isa. Tunay ngang isang tunay na lalaki. Alam ko rin kung bakit ka nandito. Pipirmahan kita. Pagkatapos mong mamatay, si Yuru ay magiging reyna ko talaga. Sa buhay na ito, hindi kita bibigin. Kaya't maaari kang umalis ng payapa. Pagkatapos niyang magsalita, si Zhao Yuru sa kanyang tabi ay gumunguya ng panyo. Na may luha sa mga mata ay nagsimulang magsalita. Nanginginig ang tinig. Alam ng alipin ni Xui ang iyong damdamin. Ngunit ang aking katawan at puso ay sa iyo na, mahal na hari. Nang matapos niyang magsalita, dinukot niya ang mukha at nagsimulang umiyak. Parang pilit na pilit lang ang emosyon. Tinitingnan ko silang dalawa na parang nagkakasundo. Halos matawa ako sa galit. Ano ba problema nila? Akala nila para sa babaeng ito ako pumunta. Akala nila ako yung tipo na sobra sa pag-ibig. Sinilip ko ang mga alaala ng orihinal na may-ari. Ang orihinal na may-ari ay talagang. Galit na galit akong hinugot ang mahabang espada sa aking baywang. Ang talim ng espada ay kumikislap sa ilalim ng araw. Mahigpit na sumigaw. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Lumaban ka na. Lumaban ka na. Sa isang sigaw ko ng galit, agad na nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Xiao Han. May kumislap na matinding puot sa kanyang mga mata. Biglang kumaway at nagutos. Iwanan ng buo si General Xu. Lumabas. Sa magkabilang gilid ng Xuanmu Gate, biglang sumulpot ang maraming nakatagong Imperial Guards. Siksik na mga sundalo na may hawak na sibat at kalasag. Mula sa lahat ng direksyon ay sumugod sa akin. Nag-iisa akong nakasakay sa kabayo. Sa harap ng dagat ng mga kaaway, parang isang maliit na bangka sa gitna ng malalakas na alon at hangin, na parang sa susunod na sandali ay tuluyang lulunurin. Si Xiao Han sa tor ng lungsod, ay may ngiting kumpiyansa sa tagumpay sa kanyang mukha. Tumigil na rin si Zhao Yuru o sa peking iyak. May bahagyang pagtataka sa mata niya. Parang nakikita na niya ang magiging kapalaran ko na duguan at patay. Pero hindi nila alam. Ito ang hinihintay ko. Agad akong sumigaw sa loob ng isipan. Tawagin ako ng sistema. Tawagin ako ng sistema. Tinawag ako ng sistema. Malakas na ibinagsak ang espada sa aking kamay. Sa sandaling ito, sa buong palasyo, biglang umingay ang nakakabinging tunog ng mga kabayo. 800 na kabalyero na nakasuot ng mabigat na baluti. Tulad ng isang agos ng bakal na sumisibol mula sa lupa. Sumugod mula sa lahat ng direksyon ng mga daan sa palasyo. Sa isang kisap mata, nagsimula ng bumuo sa likod ko. Ang mga kabayo ay tumapak sa daan ng palasyo na pinatungan ng gintong ladrilyo. Nagpapalabas ng malakas na tunog na parang kulog. Ang buong palasyo ay nanginig sa takot.
Ang mga heavy cavalry na ito ay nakabalot sa makapal na bakal, pati ang mga tao at kabayo. Tanging malamig na mga mata ang nakikita. Ang hawak niyang masyo ay kumikislap ng malamig na liwanag. Ito ang pinakadelikadong makinarya ng digmaan noong panahon ng malamig na armas. Patay. Sa isang utos ko, lahat ng 800 na kabalyero ay sabay-sabay na sumugod. Sumalubong sa papalapit na hukbong pang-estado. Kahit na nakasuot din sila ng mga panangga. Lahat sila ay mga magaan na sundalong nakasuot ng baluti. Paano nila malalabanan ang buong lakas ng mabigat na kawal? Parang mainit na kutsilyo na dumudurog sa mantikilya. Halos walang makakapigil. Ang mga tagapagtanggol sa unahan ay biglang nabali ang mga buto at naputol ang mga ugat. Dugo at laman ay nagkalat. Dugo at laman ay nagkalat. Ang hanay ay ganap na nawasak sa isang sagupaan. Mga sigaw ng sakit at tunog ng mga sandata. Ang tunog ng mga buto na nababasag ay magkasama. Sa loob ng ilang sandali, ang libu-libong mga sundalo ng Imperial Guard ay pinatay na tila nagkala. Walang kaayusan. Sa itaas ng pader ng lungsod, mahigpit na hawak ni Xiao Han ang railing. Nanginginig ang mga daliri niya sa sobrang panginginig. Punong-puno ng takot ang mukha niya. Halos maubos ang mata niya sa sobrang pagkagulat. Hindi talaga niya maintindihan. Sa loob ng palasyo na ito, biglang lumitaw ang 800 na nakasuot ng mabigat na panangga. Saan nga ba nanggaling ang mga taong ito? Si Zhao Yuru sa tabi. Mahigpit niyang tinakpan ang bibig gamit ang panyo. Nanginginig ang buong katawan. Puno ng takot ang mga mata. Wala na ang dating kayabangan. Protektahan ang hari. Mahal na hari, tumakbo na kayo. Sa wakas ay nakariak ang ilang mga tagapagbantay. Nagmadaling ipagtanggol si Xiao Han at Zhao Yuru na tila nawala ng lakas. Pumunta sa malalim na palasyo sa Haring Hall. Hinila ko ang tali ng kabayo. Tinitigan ang nagmamadaling tumakas na si Xiao Han. Nakangisi ng bahagya. Ngayon, huli na ang lahat para tumakbo. Inikot ko ang ulo ng kabayo. Itinaas ko ang matulis na espada. Nang malakas na tinig, mga kapatid, sundan ninyo ako, pasukin natin ang palasyo. Mahuli natin ang AI na emperador. Ako ang mauuna. Sundin ang Jade Path diretso sa palasyo. Ang hukbo ng bakal sa likod ay sumusunod. Sa daan, kahit sino mang humarang sa ating daan, lahat ay mapuputol at magiging pulbos. Mula sa Xuanu Gate patungong Golden Luan Hall. Ilang milya lamang ang layo. Tayo ay walang hadlang sa daan. Sa loob lamang ng ilang sandali, narito na tayo sa labas ng Golden Luan Hall. Nakasara ang pintuan ng bulwagan. Mula sa loob ay narinig ang utos ni Xiao Han na puno ng galit. Ipinag-utos na ang natitirang mga gwardiya ay magbantay sa pintuan ng bulwagan. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanila. Humampas. 2 mabibigat na kabalyero ang sumugod. Ang mga pang-ukit na hawak nila ay matinding bumangga sa pintuan ng palasyo. Isang malakas na tunog ang narinig. Ang mabigat na pulang pintuan ng palasyo ay tuluyang nabasag. Sumugod ako sa loob. Ang mga bandila sa likod ko ay pumasok ng sunod-sunod. Nang kontrolin ang buong palasyo ng Jinluan sa isang iglap. Lahat ng mga opisyal sa loob, takot at nawala ng lakas ng loob. Marami ang yumuko at niyayakap ang ulo sa lupa. Hindi makapangahas huminga ng maluwag. Sa ibabaw ng trono ng dragon, si Xiao Han ay nakaupo roon ng matatag. Kahit na nanginginig na siya sa takot, pinilit pa rin niyang magpanggap na may paraan siyang makalayo. Walang pagmamakaawa sa lupa. Ako'y bumaba sa kabayo. Dahan-dahang nilakad ang hagdang nagawa sa puting marmol papunta sa trono. Bawat hakbang, may dugo sa mga bakas na paa sa mga gintong bloke sa lupa. Sa huli, huminto ako sa harap ng trono. May dugo sa aking dalang matalim na espada. Dahan-dahan itong idinampi sa liig ni Xiao Han. Ang malamig na talim ng espada ay nakadikit sa kanyang balat. Bahagyang umikot ang kanyang Adam's apple. Ngunit patuloy siyang tahimik na nakatingin sa akin. Bahagyang nagbuntong hininga. Tagumpay ng hari pagkatalo ng kaaway. Na makapagtaglay ng 800 mabigat na kabalyero. Sa loob ng palasyo nang hindi ko namamalayan. Hindi ako nawala ng karapatan sa pagkatalo. Bigla siyang bumaba ng boses at sinabi, bago ako mamatay, sana ay, matupad mo ang isang hiling ko. Medyo nagulat ako sa loob ng puso ko. Akala ko kapag malapit nang mamatay ang emperador, hindi na niya mapapanatili ang ganitong dignidad. Akala ko tatapak siya sa lupa at hihingi ng awa. Iiyak at sisigaw na patawarin ko siya. Nagtaas ako ng kilay, na may bahagyang paghanga ang sabi. Gusto mong palampasin ko si Zhao Shufi, di ba? Sang-ayon ako sa'yo. Hindi lang siya palalampasin. Hindi ko rin siya hahawakan kahit ng isang daliri. Kahit pa nga mapanatili niya ang katapatan para sa'yo. Kaya't maaari kang maging kampante. Sa alaala ng orihinal na may-ari. Si Xiao Han ay isa ring tagahanga ni Zhao Yuru. Para lang sa babaeng ito, handang magkaaway sila ng orihinal na may-ari. Iniisip ko ang huling hiling niya. Walang iba kundi ang mapanatili ang babaeng ito. Ngunit sino nang mag-aakala na pagkatapos niyang marinig, si Xiao Han ay unang nanlaki ang mata. Kaagad na tumawa, na may mukha ng pagwawalang bahala.
Yung babae ay handang magsulat ng liham para lokohin ka. Dahil sa posisyon ng reyna na ipinangako ko sa kanya. Anong halaga meron sa ganitong babaeng mapagmataas at walang puso? Ano ang dapat alalahanin? Pagkatapos kong mamatay, maari mo siyang gawin kung ano ang gusto mo. Ngayon, ako naman ang naguguluhan. Hindi ito para kay Zhao Yuru. Ano ang gusto niyang ipagawa sa akin? Nagmumukha akong naguguluhan habang tinitingnan ko siya. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Sabihin mo sa akin. Sa ilalim ng aking puno ng pagdududa na tingin. Dahan-dahang iniunat ni Xiao Han ang kanyang kamay. Sumilip sa aking yakap. Bigla akong naging alerto. Bahagyang pinilit ang kamay na maihawak na espada. Lumapit muli ang talim sa kanyang liig ng ilang sentimetro. Kung susubukan niyang ilabas ang kutsilyo o lason. Tinitiyak kong sa susunod na segundo ay hahatiin ko ang kanyang lalamunan. Ngunit ang inilabas niya ay talagang nagpaiyak sa akin ng pagkabigla. Ito ay isang parisukat na pulang-puting kahon. Ang mga disenyo at teksto sa itaas. Kahit na maging abo ako, makikilala ko pa rin. Ito ay ang kahon ng sigarilyo ng Hong Tashan na makikita kahit saan sa Blue Star. Ay, umaasa ako na makakapag-usok ako ng isang huling sigarilyo bago ako mamatay. Naku, pulang bundok. Nang marinig niya ito, agad na lumaki ang mga mata ni Xiao Han. Sa kanyang tingin sa akin, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan. At nagtanong siya ng kodigo na nakaukit sa sihi ng bawat sino. Kakaibang pagbabago, hindi nagbabago ang kahit anong bagay. Tingnan ang detalyado sa simbolo. Inuming jade ng palasyo. 180 bawat tasa. Manok ka. Sobrang ganda. Sa susunod na segundo, tayo ay sabik na nagyakap sa isa't isa. Noong nakaraan, magkaaway na handang pumatay sa isa't isa. Ngayon, dalawang kaluluwa mula sa ibang mundo. Nakaupo sa hagdang sa harap ng trono. Walang pakundangang nag-iinom ng usok. Huminga ako ng malalim sa usok. Nagkaroon ng epikong paglanghap. Dahan-dahang naglabas ng ilang usok na bilog. Nang hihinayang na humithit at napabuntong hininga. Sobrang saya talaga. Isipin mo, nakarating na tayo sa lugar na ito. At nakakapag-enjoy pa. Tumingin ako kay Xiao Han sa tabi ko. Ang mga mata niya ay kumikislap. Pare, saan mo nakuha to? Ilan pa ang natitira? Bigyan mo ako ng kalahati. Diretso kitang tatawaging hari ng pantay na linya. Humithit din si Xiao Han ng usok. Ngumiti ng bahagya. Hindi rin kita itatago. May dala akong sistema. Araw-araw may bagong pakete akong nakukuha. O ay, isa ka ring time traveler na may sistema pala. Ganoon din. Ngayon, nahihiya na ang mga time traveler na gumamit ng cheat para makisawsaw. Sayang, mas mahina pa rin ang cheat niya kumpara sa akin. Inilapag ko ang abo ng sigarilyo at umatras ng isang hakbang. Kung ganun nga, hatian mo na lang ako ng kalahating pakete araw-araw. Huwag kang maghangad ng sobra. May tanong ako. Sang-ayon si Xiao Han ng walang alinlangan. Biglang lumingon ang mga mata niya. Lumapit siya ng kaunti. Nagtanong siya ng may pagkamausisa. Pare, kahit anong pilit kong isipin, hindi ko maintindihan. Paano mo napamahalaan ang 800 mabibigat na armadong kabalyero? Nakatago sa palasyo. Iyan ay mabigat na kabalyero. Pwede mo ba akong bigyan ng paliwanag? Tumingin ako sa kanya ng pahilig. Diretso akong tumanggi. Kapatid, lumampas ka na sa hangganan. Ang sistema ang aking batayan sa buhay. Kahit nakapwa tayo, hindi ko maaring ibulgar ito. Sabi nga ng matatandang kasabihan. Kapag nagkikita ang mga kababayan, may nakatalikod na saksak. Huwag kalimutan ang pag-iingat. Si Xiao Han ay umusog ng kaunti. Nahihiyang ngumiti. At hindi na nagtanong pa. Lumipat at nagtanong muli. Ayos lang kahit hindi na pag-usapan to. Paano ka namatay noong nakaraang buhay, kababayan? Sigurado kang masasabi mo to, di ba? Kapag naalala ko to, bigla akong nagagalit. Sobrang inihagis ko yung sigarilyo sa lupa. Dinuduraan ko pa gamit ang paa. Talagang nakakapag-init ng ulo kapag naaalala ko. May isang babae na nahulog sa tubig. Tumalon ako para iligtas siya. Pero bigla niyang pinigilan ako at pinadapa sa tubig. Talagang pinagsakluban ako ng tadhana at nalunod. Inalog ko ang aking ulo. Humagulgol ako. Sige na, nakaraan na yan. Pinayagan akong maglakbay sa oras. Makatagpo pa sa trono. May tuturing na rin itong kabayaran sa akin. Sabi niya, iniabot ko sa kanya ang aking kamay. Isa pa. Ngunit si Xiao Han ay hindi kumilos. Ang kamay niyang may hawak ng sigarilyo ay bahagyang nanginginig. Matagal na nakatitig sa akin. Nanginginig ang boses. Sa nakaraang buhay mo ba ay siksuway ka? Bigla akong natakot. Tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Biglang sumigaw si Xiao Han. Biglang tumalon. At sinipa ko agad. Inangat mo lang ang paa, binigay mo na sa akin. Ang tatay ko ay bata pa. Yung pamilyar na pakiramdam ng paa. Yung pamilyar na tawag, biglang bumalik sa aking alaala.
Xiao Han. Si Xiao Han ay kaibigan ko noong nakaraang buhay. Na lumaki kaming magkasama sa iisang pantalon. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Noong araw na iyon nang iligtas ko ang babaeng nahulog sa tubig. Kasama ko siyang nangingisda sa tabi ng ilog. Hindi naman ikaw ang namatay. Hindi mo rin ba sinunod ang tubig? Alam kong hindi ka marunong lumangoy. Nagulat at naiinis ako. Hawak ang balikat niya, tinanong ko siya. Ipinagpag ni Xiao Han ang kanyang kamay. Puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Ay, hindi ba't nakita mo akong halos malunod? Naging sobrang nagmamadali kaya nakalimutan mo ito. Nagmamadali akong magalit at maantig. Hindi ko napigilang sumagot sa kanya. Nasa isip mo ba ay tubig? Kaya mo pang kalimutan ito. Sa wakas, naubos tayo ng water ghost na yun. Di alintana ni Xiao Han ang mga itim na baka sa kanyang dragon robe. Mumingiti siya ng may tuwa. Hehe, nagplano lang ako. Kasama ko ang water ghost na yun, sabay kaming lumubog. Para mapaghigantihan ka rin. Lesiu. Nabalitaan kong namatay na rin yung babaeng pumatay sa amin. Biglang bumaba ang galit sa puso ko. Pinatukon ko siya sa balikat. Magandang trabaho, anak. Sa oras na yun, biglang pumasok sa isip ko ang isang nakakakilabot na posibilidad. Naisip ko ang isang nakakatakot na posibilidad. Tumingin ako kay Xiao Han. At siya rin ay nakatingin sa akin. Nagkatitigan kami. Sabay naming tinawag ang pangalang Zhao Yuru. Hinalo ko ang aking baba. Nakapangangalit ang aking noo. Sino ba talaga siya? Kailangan nating mag-isip ng paraan para makumpirma. Kung hindi siya, sasaksakin na lang. Huwag masyadong magpahirap. Sa wakas, hindi naman tayo mga demonyo. Pero kung talagang ganun, ay nakapasok na ang mga patay na tubig. Kailangan kong gawing hindi siya makaligtas. At hindi makamatay. Biglang lumiwanag ang mata ni Xiao Han. Itinaas ang isang daliri. Ngumingiti ng masama. May ideya ako. Ganito-ganito. Ganyan-ganyan. Nang matapos akong makinig, lumiwanag ang aking mga mata. Pinapalo ang balikat niya habang tumatawa. Magandang plano, magandang plano. Ang anak ko ay maihitsura ng isang dakilang emperador ng bansa. Hihi! Ang aming dalawa na nakakatawang tawa. Umiingay sa malawak na palasyo ng Golden Throne. Nakasara ang pinto ng silid-tulugan ni Zhao Yuru. Pero walang halong takot sa loob. Isang kasambahay ang mahigpit na nakadikit sa pinto. Nakikinig ng mabuti sa ingay sa labas. Mga sigaw at putok mula sa direksyon ng Golden Throne. Matagal na itong tumigil. Ngunit wala pa ring balita. Nag-aalala ang mga palasyo. At sa huli ay bumalik sa loob ng palasyo. Sa tabi ng mesa, habang kumakain ng kakanin si Zhao Yuru ay nagmadaling nagsabi. Dapat ay tapos na ang labanan sa labas. Hindi rin alam kung naipigil na ng haring-hari ang pag-aalsa. Gusto mo bang magpadala ng tao para mag-imbestiga? Si Zhao Yuru ay kumain ng isang kagat ng osmanthus cake na napagkasunduan niya. Tumingin siya sa isang kastilyong babae. Sa tono niya, puno ng pagmamaliit. Bakit ka nag-aalala? Kahit sino pa ang maging emperador, ako pa rin ang magiging reyna. Lubos siyang natuwa sa kanyang isipan. Pakiramdam ko lang na sa pagkakataong ito. Napunta ako sa isang napakagandang kapalaran. Ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa mundong ito. Ang emperador na si Xiao Han at ang general na si Xu Wei. Pareho nilang tinitingala siya bilang pinakamahalagang tao sa puso nila. Kahit sino pa ang manalo sa huli, lahat ay magpapakita sa kanya ng pagmamahal at pag-aalaga. Hindi siya tulad ng orihinal na may-ari ng katawan na ito. Isang hangal na walang pag-asa na umiibig. Nasa gitna ng dalawang lalaki. Maging ang pagsusulat ng liham para lokohin si Xu Wei na pumasok sa Kyoto ay ayaw niyang gawin. Karapat-dapat siyang mapasa kanya. Wala siyang pakialam kung sino ang emperador. Gusto lang niyang maging reyna. Tanging ang pinakamalakas na lalaki. Ang karapat-dapat na magkaroon sa kanya, ang pinakamagandang babae. Lubos na nabigla ang mga palasyo. Tumingin siya sa kanya ng may buong pagkabigla. Inang reyna, kayo po, ano po ang ibig sabihin ninyo nito? Hindi ba dapat kayong mag-alala para sa kanyang kamahalan? Sa kanyang alaala, palaging mahinahon at mabait ang inang reyna namin. Mahal na mahal ni kanyang kamahalan. Paano mo nasabi ang ganitong kasuklam-suklam na salita? Biglang namula ang mukha ni Zhao Yuru. Matarik niyang tinutukan ang mga palasyo. At sumigaw ng matinis. Ano ang gusto kong gawin? Hindi mo karapat-dapat manghimasok. Pumalo ka sa akin. Naiinis siya sa sarili. Lahat ng kasalanan kay bobo ng babae na iyon. Masyadong mapagpasensya sa mga pangit na alipin na ito. Kaya sila naging walang respeto sa nakakataas. Isang simpleng kawal na babae. Humarap pa na parang may karapatan na magduda sa kanya, ang magiging emperatrice. Agad na umusad ang dalawang eunuch. Mahigpit na niyakap ang kawal na babae. Isa pang naglaway ng braso. Malakas na pinukol ang palad. Malakas ang tunog. Biglang lumitaw sa mukha ng alalay. 5 pulang marka ng daliri. Agad lumabas ang dugo sa labi. Niyakap at nakiusap ang alalay na huwag parusahan. Pasensya na po, nagkamali ako. Patawarin mo na po ako.
Ngunit si Zhao Yuru ay iniangat ang tasa ng tsaa, at dahan-dahang hinipan ang bula. Maingat na uminom ng isang higop, hindi man lang siya tiningnan. Malamig na sabi, ipagpatuloy mo. Hanggang hindi ako nagsasabi na itigil, hindi pwedeng itigil. Muling itinaas ng eunuch ang kamay niya. Sa oras na ito, ang nakasarang pintuan ng palasyo ay tinadyakan. Na may malakas na tunog. Hawak ko ang mahabang espada na patuloy na dumudugo. Malakas akong pumasok sa silid. Nakita ko ang isang dalagang bayang nakadapa sa lupa, na bahagyang nakakunot ang noo, at nagtanong kay Yuru. Bakit ito nangyayari? Nang makita ako ni Zhao Yuru, biglang naglaho ang matinding galit sa mukha niya. Parang nawala sa ere. Napuno ng luha ang mga mata niya. Agad siyang sumugod sa akin. Nang hihikbi at humihingi ng yakap. Siksui lang ang nag-alala sa akin. Alam ko na panalo ka talaga. Kanina, ang salbaheng alipin na iyon. Sinabi pa na papatayin ka ng Emperor J. Hindi ko matiis iyon. Kaya binigyan ko siya ng maliit na leksyon. Pinipigilan ko ang pagnanais na sipa siya ng todo. Dahan-dahan ko siyang tinapik sa likod. Ginaya ko ang alaala ng orihinal na may-ari. Mild na tono. Ganoon pala. Kasalanan ko lahat. Pinag-alala mo si Yuru. Agad na humirit si Zhao Yuru. Hinawakan ang labi ko gamit ang isang daliri. Humampas sa paa. Nagmamaktol na nakapaut ang labi at maihalong pakiusap. Hindi kita pinapayagang sabihin na hindi ka maganda. Siksui lang ang pinakamabuting suilang sa buong mundo. Aba, napaka nakakainis talaga. Nakapagbigay ako ng mga balahibo sa katawan. Nagsisisi na ako ng labis. Nagsisisi ako na pumayag kay Xiaohan. Ako ang gagawa ng pagsubok na ito. Ituloy mo pa. Natatakot akong hindi ko na kayang pigilin. Baka bigla ko siyang stab. Agad kong inalis ang kamay niya. Nanginig ako ng kamay. Pinaalis ang mga eunuch at mga dalaga sa tindahan. Kasama na ang pagsara sa pintuan ng palasyo. Nang makaalis na silang lahat, dalawa na lang kami sa loob ng tindahan. Hawak ko ang kanyang balikat. Nagkunwaring naguguluhan. Sabi ko, Yuru, may sasabihin ako sa'yo. Mukhang hindi na kita may tuturing na reyna. Biglang yumanig ang katawan ni Zhao Yuru. Nangilid agad ang kanyang mga mata ng luha. Hawak ang aking braso habang umiiyak. Sui lang. Huwag mo akong sisihin. Nang pumasok ako sa palasyo bilang isang concubine, hindi ko rin ito ginusto. Pinilit ako ng Emperor J. Dito sa malalim na palasyong ito, walang sandali akong napakali. Hindi kita iniisip, Sui lang. Magpatuloy ka lang sa pag-arte. Nakangiti ako sa loob ng puso. Ngunit nagpapanggap akong mas nahihirapan. Inihagis ko ang pain na inihanda namin. Habang papunta ako sa Beijing, nakasalubong ko ang isang kakaibang babae. Ipinakita niya sa akin ang isang kakaibang bagay. Tinatawag itong pulbura, napakalakas ng kapangyarihan. Kayang hatiin ang bundok at bato. Kayang lipulin ang buong hukbo. Ngunit ang mga sangkap at resipe ng kakaibang bagay na iyon ay kailangang pangako ko na itatalaga siyang reyna bago niya sabihin sa akin. Tunay nga, nang marinig niya ito, biglang napatigil. Hindi ko mapigilang pisilin ang aking mga kamao. May pawis na lumabas sa aking noo. Sumpa, mayroon pang ibang mga nakatawid. Hindi pwede. Ang posisyon ng reyna ay akin. Hindi ko ito maibibigay sa iba. Formula ng pulbura. Ano nga ba iyon? Si Zhao Yuru ay abala sa pag-iisip. Nakapula na ang kanyang mukha. Halos hindi ko na mapigilan ang pagtawa. Tinitingnan ang kanyang hitsura. May mga pagdududa na ako sa isip ko. Baka mali ang hula ko. Hindi ito isang taong naglakbay sa panahon. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Yuru. Parang may nahuli siyang pag-asa. Agad niyang sinabi kay Xui lang. Alam ko ang resipe ng pulbura. Alam ko. Ito ay asupre, apog at kahoy. Cock at kahoy. Halos mapatawa na ako sa sarili ko. May desisyon na ako sa loob ko. Kahit na isang high school student, dapat alam niya na ang pulbura ay sulfur, nitro at kahoy na uling. Kung ang babaeng ito ay nakapagsabi ng cock at kahoy, kahit hindi siya yung multo, tiyak na isa rin siyang tagapagpasok ng kultura sa paglalakbay sa panahon. Humihikab ako ng bahagya. Pinipigil ang tawa. Handa nang gawin ang huling kumpirmasyon. Biglang nawala ang kanyang malambing na mukha. Tinitigan siya ng malamig. Biglang nagsalita. Parang yelong malamig ang boses. Pakiramdam ng nalunod. Masaya ba? Pagkatapos sabihin ito, biglang nanlaki ang mukha ni Zhao Yuru. Mabilis na lumitaw ang matinding takot sa mata niya. Nang hihina, patuloy na umatras. Nawala ng hininga sa pag-iyak. Sa puntong ito, hindi na siya nagdududa. Ang taong nasa harap niya ay hindi talaga Siksuwei na nilalaro niya sa kanyang mga kamay. Umiti ako. At sinipa ko siya sa lupa. Malamig kong sinabi, sino ako? Ako ang iyong nagpapautang. Pumasok ka. Bumukas ang pintuan ng palasyo. Pumasok si Xiaohan kasama ang isang grupo ng mga mabibigat na kabalyero. Tumingin sa nakakalungkot at takot na si Zhao Yuru. Itinaas ang kilay at tinanong ako.
Sigurado na. Tumango ako. Nakatumba si Zhao Yuru sa lupa. Tingnan mo ako. At tingnan si Xiaohan ulit. Sobrang nag-overload ang utak ko. Nangangapa-hapa habang sinasabi, ikaw. Anong ginagawa mo, hawakan mo siya. Sa isang utos ko, 2 kabalyero agad na pumunta sa harap. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, hawakan si Zhao Yuru. Pinisil ng mahigpit sa lupa. Ako at si Xiaohan ay umatras ng ilang hakbang. At pinatigil ang ilang mga kabalyero sa harap namin. Naghanda ng matibay na depensa. Kaya kami ay naging maingat. May dahilan kung bakit. Bilang mga tagalipat, may mga external plugin kami ni Xiaohan. Ito ang dahilan kung bakit. Ang ating water ghost ay napatay. Lahat ay may dahilan. Baka meron siyang lihim na baraha. Maari kaming mapahamak. Sobrang unfair naman yan. Tumaas ako ng bahagya ang baba. At nagbigay ng utos sa mga kalapit na kawal. Saktan ang mukha niya. Para sa isang babaeng ang kagandahan. Ang pinakamahalagang yaman. Ang pagkasira ng mukha ay ang pinakamalaking banta. Sa ilalim ng banta na ito, kahit anong hawak niyang baraha, hindi niya mapipigilang gamitin ito. Hindi. Huwag. Si Zhao Yuru ay nagpakasakit sa pakikipaglaban. Nakalat ang buhok. Ang mukha ay maputla. Puno ng takot ang mga mata. Kailangan kong sabihin. Talagang napakaganda ng katawan na ito. Nakakaawa ang aking nakita. Kung karaniwang lalaki, baka talagang hindi niya magawa. Ngunit ang mabigat na kabalyero na tinawag ng sistema ay mga walang damdaming makina ng labanan. Walang kahit anong awa sa mga babae. Ang mabigat na kabalyero ay walang pag-aalinlangan na hinugot ang kanyang kutsilyo. At hinawakan ang buhok ni Zhao Yuru. At pinilit na itaas ang kanyang mukha. Malupit na kutsilyo ang matalim na punit sa kanyang mukha. Malalim ang sugat hanggang buto. Biglang pumatak ang dugo. Nagdilaw ang kalahati ng kanyang mukha. Nangisay si Zhao Yuru sa malakas na sigaw. Nanginginig ang katawan niya ng husto. Ngunit kahit sa ganitong oras, walang anumang kakaibang nangyari. Nagpalitan kami ni Xiaohan ng tingin. Medyo naguluhan kami. Baka may cheat siya. O baka ang cheat niya ay may kakayahang umatake. Habang naguguluhan kami, may kakaibang nangyari. Ang 2 linya sa mukha ni Zhao Yuru. Sugat na halatang may buto, na nagkakahiyaling sa bilis na nakikita ng mata. Ang nasirang laman ay mabilis na tumutubo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dating sugat ay natitira na lang ang 2 banayad na pulang marka. Makaraan ang ilang saglit, wala na kahit ang mga pulang marka. Balat na parang walang pinagsimulan. Parang hindi kailanman nasaktan. Ito ang kanyang cheat. Mabilis magpagaling. Kahit anong sugat, agad-agad na gumagaling. Nagkatinginan kami ni Xiaohan. Sabay kaming umiti ng nakakaloko. Ang galing nitong cheat na to. Ang galing. Nakangiti si Xiaohan habang pumapalo ng kamay, may pilyang ngiti. Ngayon, hindi na siya matatakot na masyadong mahulog at mamatay. Ngumiti rin ako. Noong araw, pinatungan niya kami sa tubig. Naranasan namin ang kawalang pag-asa sa ilalim ng tubig. Ngayon, gagawin namin siya naman. Paulit-ulit na nararanasan ang ganitong pakiramdam. Pagkalipas ng kalahating oras, sa lawa ng hardin ng palasyo, nakakabit sa baywang ni Zhao Yuru ang isang makapal na lubid. At siya ay nagpipilit na lumaban sa malamig na tubig. Ako at si Xiaohan ay nakaupo sa isang pavilyon. Pinapanood ang kanyang palabas. Biglang nagsalita si Xiaohan sa akin. Kapatid, ang trono ng emperador na ito ay nararapat lamang sa may dangal. Napakalakas ng iyong lakas at kabutihan. Ikaw lang ang karapat-dapat sa posisyong ito. Bukas, gagawa ako ng kautusan para ipasa sa iyo ang trono. Ako na lang ang magiging general mo. Pwede kang mag-utos ng kahit ilang 100,000 mabibigat na kabalyero para sa akin. Bibigyan kita ng isang malaking teritoryo. Bago iyon, naipaalam ko na kay Xiaohan. Sinabi ko na lahat kay Xiaohan. Sapagkat siya ay isang kapatid na handang mamatay para sa akin. At lumaki kami na parang magkapatid na nagsusuot ng iisang pantalon. May tiwala ako sa kanya. Nang marinig ko ang sinabi niya, agad akong tumuwad ng diretsyo. Tumingin sa kanya ng pahilis. Anong magandang balak mo? Maging tapat ka lang sa pagiging emperador mo. Huwag mong subukang agawin ang posisyon ko bilang general. Biro lang. Nandito ako sa malalim na palasyo. Araw-araw nakikipag-ugnayan sa mga sulat at utos. Saan pa ba mas masaya kaysa magdala ng hukbo at lumaban sa iba't ibang lugar? At palawakin ang teritoryo. Si Xiaohan ay may mapait na ngiti. Hindi ganun. Kapatid, hindi mo alam kung gaano kahirap maging emperador. Araw-araw ay puno ng mga problema. Ang mga memoryal ay parang nakalilibing sa tao. Saan ka naman nakahanap ng kasiyahan sa labas? Pinaabot ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Sabi ko nang may kabigatan, mas malaki ang kapangyarihan. Mas malaki ang responsibilidad. Anak, naniniwala ang iyong ama na kaya mong maging isang magandang emperador. Halos itapon ni Xiaohan ang ubas sa aking mukha sa galit. Sa mga susunod na araw,
Nagpahinga ako sa Beijing ng kalahating buwan. Inasikaso ko ang mga bagay sa militar. Nilinis ko ang mga luma at mapanganib na opisyal sa palasyo. Ganap na napanatili ang katayuan sa lungsod. Samantalang si Xiao Han ay umaasa sa kaalaman namin mula sa nakaraang buhay. Nagsimula siyang ipatupad ang mga bagong patakaran sa bansa. Nagtayo ng mga proyekto sa irigasyon. Nagtayo ng mga bagong paaralan. Magbukas ng bagong paaralan. Abala hanggang hindi na makalakad. Pagkalipas ng kalahating buwan, bumalik ako kasama ang 300,000 na panlabing sundalo sa muli naming paglalakbay. Si Xiao Han ay umalis kasama ang mga opisyal at mandirigma. Pinapalakpakan kami ng 100 lis. Mag-ingat kayo sa biyahe, mga kapatid. Huwag kalimutang magtanim ng mga sakahan. At huwag kalimutan ang aking hongtashan. Sumigaw si Xiao Han. Nakasakay ako sa kabayo. At kumaway sa kanya. Nagtawanan ako at sinabi, huwag mag-alala. Kapag nakuha ko na ang Europa, bibigyan kita ng 2 banyagang babae. Nagsimula na ang hukbo. Ang mga bakal na paa ay rumaragasang patungong hilagang disyerto. 3 taon ang lumipas mula noon. Ang 3 taon ay mabilis na lumipas. Sa loob ng 3 taon na ito, dinala ko ang 300,000 hanggang hukbo mula sa hilagang disyerto hanggang sa kanlurang rehiyon. Mula sa Liaodong hanggang sa Europa, kung saan dumaan ang bakal na paa. Lahat ng bansa ay sumasamba. Lahat ng nangahas na hindi sumunod sa Dakilang Zoo ay aking winasak ng buo. At pilit na pinalawak ang teritoryo ng Dakilang Zoo ng ilang beses. Samantala, si Xiao Han ay nanatili sa kabisera. Gamit ang modernong kaalaman na dala namin, ay inayos niya ng maayos ang buong Dakilang Zoo. Ang kaba ng bayan ay sagana, at ang mga tao ay namumuhay ng payapa at masagana. Ang kahariang halos bumagsak na, ay aming mga magkapatid, na itulak sa mabilis na landas ng pag-unlad. Ang kulang lang ay, sa kampo ng sundalo sa Europa, ang pinakakulang ko ay hindi ang mga tagumpay sa digmaan. Hindi rin ang teritoryo, kundi ang araw-araw na pag-update ng Red Tower Mountain sa sistema ni Xiao Han. Sa loob ng Imperial Study sa lungsod, si Xiao Han ay nakatingin sa mga tambak na memoryal na puno ng pag-aalala. Hanggang sa halos malagas ang kanyang buhok dahil sa stress. Isang eunuch ang nagmadaling pumasok, at malakas na sinabi, mahal na hari. May agarang ulat mula kay General Xu, na ipadala ng mabilis mula sa 800 li ang layo. Biglang nagulat si Xiao Han. Agad na ibinaba ang hawak na brush. Kinuha ang dokumento mula sa kamay ng eunuko, at hinila ito. Nakita niyang may 2 linya ng baluktot na malalaking titik sa dokumento. May mga bakas pa ng pagkakamali. Kulang ang supply ng pagkain para sa mga sundalo. Agad na ipadala ang 300 pakete. Tanggalin ang 500 pakete ng hongtashan at ipadala dito. Sa kabilang banda, ang ama ay nasa Europa na. Sa susunod na bumalik, dadalhan kita ng 2 malaking puting babae. Matapos basahin ni Xiao Han, bigla siyang nagalit. Ibinagsak niya ang dokumento sa lupa, at matinding tinapakan ito ng ilang beses. Nagmumura, itong na bagay. Nasa labas ay masaya at malaya. Samantalang ako ay nagiging alipin niya sa kabisera. Tapos manghihingi pa sa akin ng 500 pakete ng hongtashan. Nangangarap, nagmumura man. Lumiko pa rin siya at inutusan ang eunuko sa labas ng pinto. Espak ang 800 pakete ng Hongta Mountain na nakaimbak sa bodega. Magpadala ng pinakamabilis na kabayo, para mabilis na maipadala kay General Xu. Sabihin mo sa kanya, na sa loob ng 6 na buwan, dapat ay bumalik na siya sa kabisera. Umalis ang eunuko na may utos. Kinuha ni Xiao Han ang dokumentong nasa lupa. Tinitingnan ang pamilyar na sulat sa itaas. Hindi mapigilang ngumiti. Pagkalipas ng 6 na buwan, dinala ko ang hukbo pabalik sa kabisera. Mga tao sa lungsod, libo-libo ang lumabas. Nagsiksikan sa magkabilang gilid ng kalye. Nais makita ang akin, ang tagapagtatag ng kapayapaan ng bansa. Ang galing ng mandirigmang nagwawagi sa Eurasia. Si Xiao Han pa mismo ang nagdala sa mga opisyal na militar at sibil. Lumabas ng lungsod ng 30 milya upang salubungin. Muling nagkita ang 2 magkapatid. Walang masyadong seremonya o ritual ng mga hari at ministro. Sila ay tinamaan ng malakas sa dibdib ng isa't isa. Pagkatapos ay nagtawanan ng malakas. Habang tumatawa, nagkatuwaan. Nakatigil ang ngiti sa aking mukha. Napansin ko na sobrang hindi tama ang estado ni Xiao Han. 3 taon na tayong hindi nagkita. Sobrang payat na siya. Malalim ang mga mata. Ang kulay ng kanyang mukha ay maputla na parang papel. May matinding pagod sa kanyang mga mata. Kahit sa ngiti, lahat ay may bahid ng di maitatangging kahinaan. Parang naubos na ang buong pagkatao niya. Dapat mong malaman na mas bata pa siya sa akin ng 2 taon. Sa ngayon ay 25 pa lang siya. Sa kanyang edad, siya ay nasa kasiglahan. Bakit nagkaganito siya? Pagbalik sa palasyo, nagdaos ng isang marangyang salu-salo. Matapos ang 3 tagay, nagkakaintindihan ang mga opisyal at naghiwa-hiwalay.
Sa loob ng malaking bulwagan, kami na lang ng aking kapatid ang natira. Hinawakan ko ng mahigpit si Xiao Han na gustong tumayo para ibuhos ang alak. Nakangisi akong nakakunot ang noo. Mabigat ang boses ko at tinanong, anong nangyayari sa'yo, bata? 3 taon na tayong hindi nagkita. Paano mo nagawang ganito ang sarili mo? Ano sabi ng manggagamot? Winala ni Xiao Han ang kamay niya. Gustong ilihis ang usapan. Mumiti siya at sinabi, araw-araw lang akong abala sa pag-aasikaso ng mga ulat. Nagpuyat ng ilang gabi. Pagod lang, magpapahinga ka lang at gagaling ka rin. Halika, inom tayo. Huwag mo akong lokohin. Pinutol ko siya agad. Mahigpit ko siyang tiningnan. Akala mo ba bulag ako? Parang pagod ang katawan mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo ng malinaw. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Xiao Han. Matagal siyang nanahimik. Sa huli, huminga siya ng malalim. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang pakete ng magaspang na red tasyan. Ngunit hindi niya binuksan. Sa halip, paulit-ulit niyang hinahaplos ang kahon ng sigarilyo gamit ang daliri. Bumaba ang kanyang boses, sabi niya, kapatid. Mukha akong hindi natatagal ng matagal. Bumagal ang tibok ng puso ko. Biglang sumikat. Kinuha ang sigarilyong hawak niya. Galit na sinabing, anong sinasabi mong kalokohan? Maayos pa naman ang tao. Bakit parang hindi natatagal? Ano ba talaga ang sakit? Hindi ito sakit. Mumingiting si Xiao Han ng may kirot. Sa wakas ay inamin niya sa akin ang lahat ng bagay. Nalaman kong sa loob ng 3 taon. Bilang karagdagan sa pagpapatupad ng bagong patakaran. Lahat ng kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, ang umuwi. Kahit na kami ay nasa mundong ito. Isang nagiging emperador. Isang nagiging general. Hawak ang kapangyarihan sa buong mundo. Pero hindi pa rin ito ang aming tahanan. Naupo siya sa trono. Tinitingnan ang buong palasyo at mga opisyal. Tinitingnan ang malawak na palasyo. Walang kahit isang tao sa paligid niya na makakapagsabi ng saloobin niya. Palagi niyang iniisip ang bahay. Ayaw niyang manatili magpakailan pa man sa ganitong nakasarang dinastiya. Kaya ginamit niya ang kanyang posisyon bilang emperador. Hinahanap ang mga kakaibang tao at bihirang talento sa buong mundo. Sa huli, natagpuan ang nag-iisang anak ni Grand Tutor Jiang Xun noong panahon. Ngayon, ang emperatrice ng Dashu, Jiang Kiki. Ang Jiang family ay namamana ang mga lihim na kasanayan sa pag-akyat sa espiritu mula pa noong sinaunang panahon. Si Jiang Kiki ay isang bihirang talento na mahirap mahanap sa 1,000 taon. Sa murang edad, ay nakamit na niya ang mga kasanayan sa espiritu. Kaya niyang gamitin ang kanyang espiritu upang makialam sa enerhiya ng kalikasan. At magpasiklab ng apoy mula sa walang anuman. Nagdulot ng bagyo at kulog. Si Xiao Han ay pumasok sa ilalim ni Jiang Kiki upang matutunan ang mga lihim ng pagsasanay. Nais niyang gamitin ang pambihirang kapangyarihan na ito upang makahanap ng paraan na makabalik sa modernong panahon. Ngunit siya ay mailikas na talento ng angkan ng Jiang. Ang sapilitang pagsasanay ay nagdulot na ng labis na pagkapagod sa kanyang mga organo. Nawasak ang kanyang pinagmulan ng buhay. Matagal nang sinabi ng doktor na hindi siya tatagal hanggang taglamig ngayong taon. Nang marinig ko ang lahat ng ito, ramdam ko ang init ng galit na umaakyat sa aking ulo. Hinawakan ko ang kwelyo niya. Pula ang mga mata ko. Baliw ka ba, ganito kalaking bagay? Tapos hindi mo man lang ako binigyan ng kahit kaunting impormasyon. Mahalaga ba ang daan pa uwi? Malapit na akong mamatay. Umuwi ka ng anuman. Mailaban si Xiao Han. Tumingin lang siya sa akin. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Kapatid, nasa labas ka, nagpapalawak ng teritoryo. Kasama mo ang mga kapatid mo. Nasa laban ka. Hindi ka ba nag-iisa? Pero ako, naupo ako sa trono na ito. Parang isang nag-iisang tao. Miss ko na ang bahay, ang mga magulang ko. Miss ko ang barbecue stall sa ibaba. Yung mga gabing magkasama tayong naglalaro hanggang madaling araw. Parang isang karayom ang kanyang salita. Matinding tumusok sa puso ko. Binitawan ko ang hawak ko. Nanginginig ang lalamunan ko. Hindi ko maigalaw ang mga salita. Hindi ko rin ba gustong umuwi? Sa pagkakataong iyon, isang malamig ngunit kaakit-akit na boses ng babae ang nanggaling sa labas ng palasyo. Kailangan mo nang uminom ng gamot, Hari. Maingat na binuksan ang pintuan ng palasyo. Isang babae na nakasuot ng simple at puting damit ang pumasok. Maingat siyang lumakad papasok. Napakaganda niya. May malamig na aura. May bahid ng distansya sa kanyang mga mata at kilay. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Si Jiang Kiki. Nakatuon ang kanyang tingin sa akin. Bahagyang tumango. Parang nagbigay ng galang. Walang kahit anong pagyurak o takot. Tahimik na parang isang malalim na tubig. Ibinaba niya ang mangkok ng gamot. Tumingin sa maputla niyang mukha si Xiao Han. Nagsalita. Pilitan na pinuno ang pagpapagana ng enerhiya ng espiritu. Nakasira na sa pinagmulan. Uminom pa ng alak at magalit. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Nakangiti si Xiao Han nang nakahiya. Ininom ang gamot ng buo. At habang tinitingnan ko si Jiang Kiki,
Ang puso ko ay nag-alon ng malalakas na emosyon. Ang pagsasanay ni Xiao Han, ang paraan pa uwi, at ang buhay na naubos niya, lahat ng susi, ay nasa babaeng ito. Parang naramdaman ni Jiang Kiki ang aking titig. Itaas ang iyong mata at tumingin sa akin. Walang bahid ng pag-iwas sa iyong mga mata. Tanging katahimikan lamang ang naroon. Parang kayang basahin ang puso ng tao. At sa sandaling ito, alam kong ang daang tinahak ni Xiao Han ay kailangan naming tahakin ang babae ito. Ang katawan ni Xiao Han ay lumalala araw-araw. Tinanggihan ko ang lahat ng mga gawain sa militar. Araw-araw akong nananatili sa palasyo kasama siya. Parang noong nakaraang buhay natin sa inuupahang bahay. Nakapwesto kami sa alpombra ng silid-aklatan ng emperador. Nagsisigarilyo ng Red Pagoda Mountain. Nagkukwentuhan tungkol sa mga kapalpakan noong nakaraang buhay. Nagkukwentuhan tungkol sa mga babae sa paaralan. Nagkukwentuhan tungkol sa barbecue stall sa ibaba. Nag-uusap tungkol sa mga panahong hindi na maibabalik. Araw-araw din pumupunta si Jiang Kiki. Ginagamit ang kanyang lakas sa pagsasanay para patatagin ang katawan ni Xiao Han. Ngunit kaya lang niyang bahagyang panatilihin ang kanyang buhay. Hindi talaga niya magamot ang sobrang pagkaubos ng kanyang pinagmulan. Hindi siya madaldal. Tuwing pumupunta ay tahimik lang na inaalagaan si Xiao Han. Pagkatapos ay tahimik na lumalayo sa gilid. Nakatingin kami habang umuubo at nagsusumamo. May bahagyang nakikita na awa sa mata niya. Alam ko, pinagpapasalamat niya si Xiao Han. Yung batang nawala. Nagmamakaawa na makabalik sa bahay. Pero sa huli, napilitan siyang isara ang sarili sa daan palabas. Isang gabi sa huling bahagi ng taglagas. Umuulan ng unang nyebe sa kabisera. May apoy sa silid-aklatan ng emperador. Ngunit hindi pa rin ito napapawi ang lamig. Biglang bumuti ang kalagayan ni Xiao Han. Kaya nga nakaupo na siya ng mag-isa. Pinapalayas niya ang lahat ng mga eunuch at mga palasyo. Sa silid-dulugan, kami na lang ni Jiang Kiki ang naiwan. Mula sa lihim na kahon ng higaan ng dragon, kinuha niya. Kumuha siya ng isang itim na kahon na gawa sa kahoy. Ibinigay ito sa akin. Ang kahon ay gawa sa ebony. Walang anumang ukit sa ibabaw. Nasa gitna lamang. May isang kakaibang brass na kombinasyon ng kandado. Mukhang hindi ito ang estilo ng panahong ito. Kombinasyon. Yung serial number sa gilid ng kahon ng sigarilyo ng Hong Tashan. Humihingal si Xiao Han. Hinahawakan ang kamay ko. Ipinasok niya ang kahoy na kahon sa kamay ko. Kapatid, pasensya na. Hindi kita sinasabi ng direkta. Pagkatapos kong umalis, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mundong ito. Pinag-aralan ko ang daan pa uwi ng kalahati ng buhay ko. Lahat ng bagay ay nasa kahong ito. Nais kong matapos ang daan pa uwi. Kung gusto mong umalis, ituloy mo lang. Kung ayaw mong umalis, tumulong ka sa pagpapaganda pa ng bansang ito. Mahina ang kanyang boses. Ngunit bawat salita ay malinaw. Nang matapos niyang sabihin, tumingin siya kay Jiang Kirian na nakatayo sa tabi. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Kiki, ginamit kita ng matagal. At natutunan ko ang lihim na sining ng pamilya Jiang. Sa halip, nasira pa ang sarili niyang katawan. At naapektuhan ka pa. Nilingon ni Jiang Kiki ang ulo. Medyo namumula ang malamig niyang mata. Mahinang sabi, mahal na hari. Hindi kanya sinisisi. Ngumiti si Xiao Han. At muling tumingin sa akin. Inunat ang kamay, ang boses ay nagsimulang manghina. Per, pahiram ng apoy. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang gusot na pakete ng Red Pagoda Mountain. Natira na lang ang huling sigarilyo. Nanginginig ang mga daliri ko. Kinuha ko ang lighter at sinuportahan siyang sindihan ang sigarilyo. Malalim siyang humitit. Dahan-dahang humihitit ng usok. May ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Mahinang bumulong. Talagang sabayan ko ang sigarilyo. Unti-unting naubos ang usok. Nakasandal siya sa kama. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatagilid ang kamay na humahawak sa sigarilyo. Hindi na muling huminga. Pinangunahan ko ang libing bilang dakilang general ng hukbo. Tinulungan ang nag-iisang anak ni Xiao Han na umupo sa trono. Ipinangalan si Xiao Han bilang Emperador Shaizong. Naitatag ang katatagan sa korte. Dahil sa tagumpay ng pamilya Jiang sa pag-angat ng hari. Lalong tumibay ang kanilang posisyon. Si Jiang Kiki ay pinarangalan ng bagong emperador bilang Ginang Wenan. Ipinagkaloob na manirahan sa palasyo. Hindi na kailangang sundin ang mga ritual ng hari at mga ministro. Lahat ay maayos kung naihanda. Walang anumang kaguluhan na nangyari. Ngunit tanging ako lamang ang nakakaalam. Na ang puso ko ay naguguluhan. Mga salita ni Xiao Han bago siya mamatay. Parang isang sumpa. Napaikot-ikot sa isip ko araw at gabi. Tinahak ko ang daan pa uwi. Kung gusto mong umalis, ituloy mo lang ang paglalakad. Akala ko noon. Nakita ko na ang aking lugar sa mundong ito. Mayroon akong sariling hukbo. Nasa aking balabal ang aking dangal. Nasa akin ang reformang aking pinasimulan. Nasa akin ang mga taong nais kong protektahan. Ngunit nang muling lumitaw sa harap ko,
Ang salitang umuwi. Nalaman ko lamang na ang tinik na nakabaon sa puso ko ay hindi kailanman nawala. Nang gabing iyon, inalis ko ang lahat ng tao. Isang tao lang ang nasa silid. Binuksan ko ang itim na kahon na iniwan ni Xiaohan sa akin. Ang password ay ang hanay ng mga numero sa gilid ng kahon ng sigarilyo ng Hongta. May isang banayad na tunog. Nabuksan ang kandado. May mga ginto at pilak na alahas sa loob ng kahon. Walang kahit anong lihim na martial arts, kundi isang luma at faded na notebook. Isang kalawang na pilak na zipon na lighter. Ilang luma at manghang larawan. At isang transparent na, maliit na botelya na may kalahating boteng asul na likido. Sa ilalim ng kahon, ay isang makapal na libro na nakabalot sa itim na balat. May isang salita sa ibabaw ng pabalat ng libro. Isang kakaibang disenyo na nakatali sa pilak na sinulid. Isang bilog na may nakasamang tatsulok. Sa loob ng tatsulok ay may isang mata. Kinuha ko muna ang notebook na iyon. Sa pabalat ay nakasulat gamit ang karbon ang tatlong salita, hiling ng kaligtasan. Puno ito ng pamilyar na simpleng Chinese characters. Nag-record ito tungkol kay Xiaohan na nakalipat sa mundong ito. Ang 10 taon ng mga alaala. Mula sa simula ang mga pangarap na mataas. Nais na maging isang walang hanggang emperador gamit ang makabagong kaalaman. Hanggang sa bandang huli, palagi siyang nabibigo. Na-overlook ng mga angkan at mga makapangyarihang pamilya. Tiningnan siyang parang isang puppet. Hanggang sa mawalan ng pag-asa at lihim na nagsaliksik kung paano makakauwi. Nang makilala si Jiang Kiki, pag-aaral ng lihim na sining ng pagsasanay. Puwersahang pagsasanay na nagpapabawas ng buhay. Sa bawat salita, ay puno ng malalim na kalungkutan. At pangulila sa bayan. Hindi siya isang hangal na pinuno. At hindi rin siya likas na sugalero. Isa lang siyang taong hindi makauwi, kawawa. Isinara ko ang notebook. Parang may mabigat na bato sa aking dibdib. Nahihirapan akong huminga. Kinuha ko muli ang itim na aklat na may balat. Dahan-dahan kong binuksan ang unang pahina. Ang mga pahina ay gawa sa hindi kilalang balat ng hayop. Makapal at magaspang. May mga komplikadong guhit ng mga meridyan ng katawan sa ibabaw. May mga nakasulat sa tabi gamit ang pulang tinta na hindi ko maintindihan. Mga sinaunang titik na parang mga maliliit na palaka. Biglang pumasok si Jiang Kiki mula sa pintuan. Tinitigan niya ang aklat na hawak ko. Mahinang nagsabi, "Ako ang palihim na kinopya nito para kay mahal na hari." Akala ko maiintindihan niya. Naintindihan nga niya. Lumapit si Jiang Kiki sa akin. Tumingin sa diagram ng meridian sa libro. May bahid ng paghanga sa tono ng boses niya. At may bahid din ng panghihinayang. Tinawag niya ang mga meridian na ito bilang mga bioelectric circuit. Ang mga acupuncture point ay mga information node. Sinubukan niyang ipaliwanag gamit ang kaalaman mula sa kanyang mundo. Ang kapangyarihan sa mundong kinabibilangan ko. Sa huli, ginawa niyang parang hindi tao at hindi multo ang sarili niya. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi kayang tiisin ng karaniwang katawan. Ang pilit na pagsasanay ay magdudulot lamang ng labis na pagkapagod sa buhay. Tinitingnan ko siya at tahimik ng matagal. Sa huli, nagtanong din ako. Ang makinang ginawa niya. Sa ilalim ng palasyo, sa isang lugar. Tumingala si Jiang Kiki at tumingin sa akin. May bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong bumalik sa katahimikan. Gusto mong simulan ito? Tumango ako. Ang tono ay labis na matatag. Ang daang tinahak niya. Gusto kong tapusin iyon para sa kanya. Gusto ko ring malaman kung nasaan ang daan pa uwi. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsimula nito? Naging seryoso ang boses ni Jiang Kiki. Kailangan niya ng napakalakas na mental na lakas bilang puwersa. Kahit kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkasira ng isip. Mawawala ang kanyang kaluluwa. Si Haring ay ang pinakamagandang halimbawa. Alam ko, kaya kailangan mo pang pumunta. Tumingin si Jiang Kiki sa akin. Matagal siyang tumingin. Sa huli, umiti siya. Iyon ang unang beses kong nakita siyang umiti. Parang yelong na natutunaw. Ang malamig na kilay at mata ay biglang naging malambing. Ang ganda ay nakakabighani. Sabi niya, sasama ako sayo. Sa buong Dazhou, ako lang ang nakakaalam kung paano kontrolin ang lakas na ito. At ako lang ang makakatulong sayo na paandarin ito. Pero si General Xu, ito ay isang kasunduan. Tutulungan kita umuwi. Iingatan mong ligtas ang angkan ng Jiang. Panatilihin mong matatag ang bagong imperyo at ang kanyang teritoryo. Ako ay nag-abot ng kamay. Tumingin sa kanyang mga mata. Isang salita, isang pangako. Hinawakan din niya ang kamay. Hawak ko ang kanyang kamay. Medyo malamig ang kanyang kamay. Ngunit napakalambot. Mula sa sandaling ito, kami ay naging mga tipaklong sa iisang lubid. Mayroon kaming isang layunin na umuwi. Walang anumang pagkaantala si Jiang Kiki. Noong gabing iyon, dinala niya ako. Sa lugar ng makina, tumuloy kami sa tahimik na hardin. At nakarating sa pinakalayo ng palasyo. Sa abandonadong palasyo na tinatawag na Xinxian. Dati itong tahanan ng isang paboritong concubine na itinaboy sa malamig na palasyo. Ngayon ay puno na ng mga damo.
Mga wasak na pader. Kadalasan, kahit ang mga gwardiya na nagpapatrol ay bihirang pumunta dito. Napakadilim. Dinala ako ni Giant Kiki. Papasok sa malaking bulwagan. Puno ng alikabok at sapot ng gagamba ang loob ng bulwagan. May amoy ng basa at pagkabulok sa hangin. Lumapit siya sa gitna ng malaking bulwagan. Sa isang karaniwang piraso ng sahig na tila, may regular na pinapatungan ng 3 beses. Biglang narinig namin ang isang malakas na tunog. Ang lupa sa ilalim namin ay unti-unting naghihiwalay sa magkabilang panig. Ipinapakita ang isang malalim na hagdang-hagdang patungo sa kailaliman ng lupa na may halong dumi, amoy ng kalawang at langis ng makina ang malamig na hangin na umakyat mula sa ibaba. Sumunod ka sa akin. Sinindihan ni Giant Kiki ang isang lampara na matagal ng handa at siya ang unang bumaba sa mga baitang. Wala akong pagdududa at sumunod ako. Mahabang mga baitang. Napaikot na pababa. Mga mahigit 100 baitang ang aming nilakad bago kami tuluyang nakarating sa ibaba. Ang tanawin sa harapan ko ay nagpatigil sa akin. Isang napakalaki, na parang kuweba sa ilalim ng lupa. Mas maluwang kaysa anumang palasyo sa ibabaw ng lupa. Sa gitna ng espasyo ay nakatayo ang isang dambuhalang nilalang. Ito ay isang makina na may taas na higit sa 10 metro, na binubuo ng hindi mabilang na mga bahagi ng tanso at bakal. Kakaibang anyo. Lubos na lagpas sa antas ng sining ng panahong ito. Maraming piraso ng tanso na may iba't ibang kapal, na puno ng sinaunang mga simbolo, na parang mga ugat mula sa ilalim ng makina ay humahaba, na malalim na nakabaon sa mga pader ng bato sa paligid. Parang sinisipsip ang enerhiya mula sa kailaliman ng lupa. Ang tuktok ng makina ay isang bilog na plataporma. May isang hukay sa plataporma. Sakto ang hugis para magkasya ang isang maikling espada. Lubos akong nabigla sa nakikita ko. Ito ang buong buhay ni Xiaohan. Isang pagsasanib ng makabagong siyensya at sinaunang lihim ng espiritual. Lalang nalikha. Dito niya ginugol ang huling piraso ng kanyang lakas. Ang boses ni Giant Kiki, di mapigil ang kalungkutan. Lumapit ako sa malaking makina at nag-abot ng kamay. Hinawakan ang malamig nitong metal na panlabas. Dumampi ang bahagyang pamamanhid sa aking mga daliri. Malinaw kong nararamdaman ang isang bahagyang. Ngunit patuloy na umaagos na enerhiya mula sa loob ng makina. Ang bagay na ito ay buhay. Ito ay patuloy na kumukuha ng tinatawag na enerhiya ng Dragon Vein. Bakit ito nabigo? Binalik ko ang aking kamay. Lumingon ako kay Giant Kiki. Dahil sa pagmamaneho ng makinang ito, hindi lang kinakailangan ang enerhiya ng Dragon Vein. Lumapit si Giant Kiki sa akin. Tumingin sa dambuhalang bagay na ito. At mahinang ipinaliwanag, mas mahalaga ang espiritual na lakas ng tao. O ayon sa sinabi ng kanyang kamahalan, tinatawag itong enerhiya ng kaluluwa. Nais niyang gamitin ang kanyang buhay bilang huling pag-udyok. Natapos ang pagsisimula, ngunit hindi na kaya ng kanyang katawan. Naintindihan ko agad. Gusto ni Xiaohan gamitin ang kanyang buhay para tumaya sa pagkakataong makauwi. Ngunit natalo siya sa taya. Tinitingnan ko ang tahimik at napakalaking makina na ito. Parang isang malamig na lapida ito. Inilibing ang lahat ng pag-asa at pananabik ng isang dayuhan. Magagamit pa ba ang bagay na ito? Tinanong ko si Giant Kiki. Hindi ko alam. Umiling siya. Alam ko lang kung paano ito simulan. Pero kung ano ang mangyayari pagkatapos simulan ito, hindi ko rin alam. Tumigil siya sandali. Tumingin sa akin na may napakaseryosong tingin. Sa teorya, nagtagumpay siya. Maaari tayong makipag-ugnayan sa mundong pinanggalingan ninyo. Ngunit kung mabibigo siya, magdudulot ito ng isang malaking pagsabog na magwawasak sa buong palasyo at kahit sa buong lungsod. Ginawang lupa lahat. Si Wei, matutuloy ka bang maglakas loob? Tinitingnan ko siya at tiningnan ko ulit ang kakaibang makina sa harap ko. Ang buong buhay ko ay isang sugal. Mula nang piliin kong dalhin ang 800 kabayo para sumugod sa palasyo. Inilagay ko na ang buhay ko sa taya sa mesa ng sugal. Mula sa hangganan, naglakbay hanggang Europa. Nagsugal na ako ng maraming beses. Lahat ng pagkakataon, nanalo ako. Ngayon, may bagong mas malaking pusta na naman sa mesa. Walang pag-aatubiling nagsalita ako. At agad na nagdagdag. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko munang maintindihan ng mabuti. Paano ba talaga gumagana ang bagay na ito? Ayaw kong mamatay na parang si Xiaohan na hindi alam ang dahilan. Lumiko ako at tumingin kay Giant Kiki. Ang tono ko ay may di maikakailang utos. Tulungan mo akong isalin ang mga notebook na iyon. Kailangan kong malaman kung ano ang mga pinag-aralan ni Xiaohan. Kailangan kong malaman bawat bahagi ng makinang ito. Para saan ito lahat? Tumingin si Giant Kiki sa akin. Tumigil muna siya sandali. Sa huli, umiti siya at tumango. CJ, mula noong araw na iyon, ako at si Giant Kiki nagsimula ng lihim na pagtutulungan araw at gabi. Sa araw, ako ang pinakamakapangyarihang general ng kaharian. Tumutulong sa bagong emperador sa pamamahala ng estado.
Ipinatutupad ang mga bagong polisiya ni Xiao Han na hindi pa natatapos. Pinananatili ang katatagan ng buong Dashu. Sa gabi, pumupunta ako sa lihim na silid sa ilalim ng lupa. Kasama si Jiang Kiki. Pinag-aaralan namin ang mga tala at plano na iniwan ni Xiao Han. Isinasalin namin ang bawat pahina ng mga tala na iyon. Habang mas pinag-aaralan ko ito ng mas malalim, mas lalo akong nababahala, at mas lalo akong nasasabi. Si Xiao Han talaga ay isang henyo. Isang tunay na henyo. Hindi lang siya gumawa ng isang transmitter ng signal. Sinusubukan niyang magtatag ng isang bagong sistema ng teorya na maaaring magkaisa sa modernong siyensya at ang teorya ng malaking pagkakaisa ng mga sinaunang kasanayan. Sa tingin ko, nasa hangganan ako ng pinakamahalagang lihim ng mundong ito. Ang pagsasali ng mga tala ni Xiao Han ay hindi madaling gawain. Minsan maayos ang kanyang sulat. Minsan naman magulo, tulad ng kanyang emosyon na labis na hindi matatag. Puno ito ng maraming formula ng modernong pisika, mga simbolo ng kemika, at mga sinaunang simbolo na hindi rin maintindihan ni Jiang Kiki. Parang nagde-decode kami ng isang aklat na hindi maunawaan. Si Jiang Kiki ang namamahala sa pagpapaliwanag ng mga simbolo at mga nilalaman na may kaugnayan sa sekretarya. Ako naman ang namamahala sa pag-unawa sa mga teoryang siyentipiko. Maraming beses, nag-aaway kami tungkol sa kahulugan ng isang simbolo. Nag-away hanggang madaling araw. Ano ba itong pusa ni Schrödinger? Astig ba siya? Sa hating gabi, itinuro ni Jiang Kiki ang isang salita sa notebook. Na may litong mukha, tinanong niya ako. Ginugol ko ang kalahating oras. Bago ko siya naipaliwanag ng medyo malinaw. Ano ang quantum mechanics? Ano ang superposition state? Matapos niyang makinig, tahimik siya ng matagal. Tumingin siya sa aking mga mata na kumikislap. Kaya ang mga tao sa inyong mundo ay naniniwala na ang pusa ay maaaring sabay na patay at buhay. Halos ganoon nga ang ibig sabihin. Talagang kawili-wili. Ngumiti siya. Tiyak na nakakatuwa ang mundo ninyo. Sa sandaling iyon, tiningnan ko siya. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang naging malabo. Parang matagal na. Akong hindi nakipag-usap sa iba. Tungkol sa mga bagay na tanging tayong dalawa lamang ang makakaintindi. Ang pakiramdam na ito ay kamangha-mangha. Ang relasyon namin ay naging mas malalim at mas maselan. Kami ay pinuno at tagasunod. Magkaalyado, guro at estudyante. At magkapantay. Dalawa kaming mga dayuhang nag-iisa sa mundong ito. Ang ilang buwan ay mabilis na lumipas. Sa tulong ko at ni Jiang Kiki, lahat ng mga tala ni Xiao Han ay sa wakas ay aming naisalin at naayos ng buo. Ang malaking teorya ng unifikasyon ni Xiao Han ay sa wakas ay ipinakita ng kumpleto sa aming harapan. Sa madaling salita, iniisip niya na ang tinatawag na dragon veins ng mundong ito ay isang napakalaking likas na quantum entanglement field at ang lihim na pagsasanay ng pamilya Jiang. Isang paraan ito ng paggamit ng kapangyarihang espiritual para maimpluwensyahan ang larangan ng quantum. Ang makinang ginawa niya ay isang quantum entanglement communication device. Sa teorya, kapag may sapat na malakas na kapangyarihang espiritual bilang susi, at ginamit ang enerhiya ng dragon vein bilang lakas, ay kayang magpadala ng impormasyon agad-agad. Ipinapadala sa kahit anong sulok ng universo. Siyempre, kasama na ang mundong pinanggalingan natin. Parang talagang natagpuan na natin ang daan pa uwi. Tumingin sa makapal na mga draft sa mesa. Napakakomplikado ng aking nararamdaman. Sabik at natatakot. Si Jiang Kiki ay kasing excited ko. Tumingin lang ng tahimik sa akin. Tahimik na nagtanong sa kanyang kamahalan. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ano nga ang dapat gawin? May teorya na. Pero sa aktwal na pagsasagawa, may isa pang pinakamalaking problema na humaharang sa atin. Iyon ang susi sa pag-activate ng makina ang lakas ng espiritu. Si Xiao Han ay namatay sa puntong ito. Sabi sa tala, kailangan ng isang taong may napakalakas na lakas ng espiritu para mapagana ang makina. At ang prosesong ito ay napakadelikado para sa nagbubukas nito. Sa pinakamaliit, magdudulot ito ng pagkalito sa isipan. Kung sobra, maglalaho ang kaluluwa. Tinitigan ko si Jiang Kiki. Nang tahimik na sabi, alam ko, napakakalmado ng tono ni Jiang Kiki. Ang taong iyon ay ako lamang. Naramdaman ko ang kabog sa dibdib ko. Halos mapalabas ko na nang hindi sinasadya. Napatigil siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti, na may bahagyang pagtutsing. Paano? Ayaw ba akong iwanan ng hari? Hindi ito tungkol sa ayaw. Napakunot ako ng noo. Ito ay pagsusugal ng buhay. Hindi kita pwedeng payagang magpakapanganib. Sino naman ang pupunta? Tinanong niya ako pabalik. Ikaw ba? Mas malakas pa ang iyong mental na lakas kaysa sa akin ng kalahati. Totoo ang sinabi niya. Sa mga buwang iyon ng pag-aaral ng tala, tinuruan niya ako ng ilang simpleng bagay. Paraan para sanayin ang lakas ng isip. Pero ang progreso ko kumpara sa kanya, parang napakabagal ng pag-usad. Sigurado may ibang paraan pa. Hindi ako susuko.
Binubuksan ko ang mga tala ni Xiaohan. Nabanggit sa mga tala na maaaring gumamit ng isang uri ng mahiwagang kagamitan para palakasin ang lakas ng isip. Bawasan ang panganib. Ang tinutukoy mo ay ang nebula. Umiling si Jiang Kiki. Iyan ay ang pamana ng pamilya Jiang. Itong punyal. Isa lang itong antena. Hindi ito amplifier. Kaya nitong ipadala ang iyong signal. Pero hindi ito makakatulong sa pagpapalakas ng signal. Huminto siya sandali at itinuturo ang huling pahina ng tala. Sa huli ng tala, binanggit ni Xiaohan ang isang lugar. Sabi niya roon, maaaring nakatago ang solusyon. Sa huling sagot sa problemang ito. Anong lugar ito? Libingan ng emperador. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang libingan ng emperador ay ang lugar ng pahingahan ng mga naging emperador ng Dazhou. Ito rin ang pinakamisteryosong lugar. At pinakamahigpit ang seguridad sa buong kaharian. Sabi ni Xiaohan, ang unang emperador ng Dazhou ay hindi isang ordinaryong tao. Naging labis na seryoso ang ekspresyon ni Jiang Kiki. Sinabi niya na ang emperador na Taizu ay maaaring katulad natin, na nagmula sa ibang lugar. Ang balitang ito ay mas nakakagulat kaysa sa anumang natuklasan noon. Ang emperador ng pagtatag ay isa ring nakatawid. Hindi ito possible. Aking tinutulan ng hindi ko namamalayan. Nakasulat sa mga tala ng kasaysayan. Ang emperador Taizu ay nagmula sa mga damuhan. Bawat hakbang ay itinayo ang kaharian. Paano ito magiging isang tagapaglakbay sa panahon? Ang mga tala ng kasaysayan ay isinulat ng tao. Si Jiang Kiki ay huminto sa akin. Si Xiaohan ay nag-aaral ng mga lihim ng royal na pamilya kapag maraming kakaibang bagay ang natuklasan. Napakabilis ng pag-angat ng emperador Taizu. At napaka-smooth din. Ang sobrang smooth ay hindi makatwiran. At marami siyang iniwang mga bagay. Tulad ng layout ng palasyo, na naglalaman ng napakalalim na mga pormasyon at mga prinsipyo ng teknolohiya. Si Xiaohan ay nagdududa sa Emperador Taizu, na nag-iwan sa kanyang libingan ng mga bagay na lampas sa kapanahunan, mga bagay na makakatulong sa atin na makauwi. Mabilis ang takbo ng aking isipan. Kung totoo ang sinasabi ni Jiang Kiki, maraming bagay ang maaaring maipaliwanag. Bakit kailangang itayo ang palasyo sa ibabaw ng Dragon Vein? Bakit kaya si Xiaohan ay makakahanap dito ng ganito kalaking pinagkukunan ng enerhiya? Gusto mong pumunta sa libingan ng hari? Tinanong ko siya. Hindi ko siya gustong pumunta. Tumingin siya sa akin, na may napakatibay na tingin. Kailangan nating pumunta. Siwei, ito na lang ang tanging pagkakataon natin. Mayroon na tayong nakahandang takbuhan. Tinitingnan ko ang kanyang mga mata. May takot doon. Pero higit pa rito ay ang matibay na determinasyon na walang atrasan. Alam kong tama siya. Nakarating na tayo sa puntong ito. Hindi na pwedeng bumalik pa. Huminga ako ng malalim at gumawa ng desisyon. Pupunta tayo sa libingan ng hari. Pero bago tayo pumunta, kailangan muna nating linawin ang ilang bagay. Naupo akong tuwid. Tumingin sa kanya at sinabi ng malinaw. Jiang Kiran, ito ay isang negosyo. Kami ay mga kasosyo. Dahil tayo ay mga kasosyo, kailangan nating linawin ang ating mga karapatan at tungkulin. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto ko ng mapayapa at maayos na mundo. Sabi ko kung sakaling may mangyari sa akin. Kailangan kita para suportahan ang bagong emperador. Panatilihin ang katatagan ng gobyerno. Ito ang iyong tungkulin bilang kasosyo. At ano ang iyong karapatan? Ang aking karapatan ay ikaw. Tumingin ako sa kanyang mga mata, na may seryosong tono. Kung sakaling may mangyari sa iyo, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang buhay mo. Kung hindi man maprotektahan, sisira ko ang makinang iyon. Sisira ko ang lahat ng notes. Ayaw kong may makalusot, na muling tahakin ang maling landas ni Xiaohan. Gagawin kong masagana ang angka ng Jiang sa salinlahi. Hindi ito isang pag-ibig na salita. Ito ang pinakamalamig at pinakamaasahang kasunduan sa pagitan natin. Nang matapos marinig ni Jiang Kiki, tumahimik siya ng matagal. Matagal na akala ko hindi siya papayag. Tapos ngumiti siya. CJ, sabi niya, sang-ayon na tayo. Inabot niya ang kamay niya. Napatigil ako sandali. Inabot ko rin ang kamay ko. Muling nagkahawak kami. Medyo malamig pa rin ang kamay niya. Pero nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. Ang libingan ay nasa Tianshu Mountain, 100 li sa kanluran ng Kabisera. Dito, taon-taon may 3,000 na mga tagapagtanggol mula sa yuli na nakatalaga. Matibay ang depensa. Maaaring ituring na pinakamatibay na lugar sa buong Dazhou. Mahaba ang daan patungo sa libingan. Ang mga lampara sa gilid ay patuloy na naglalagablab. Punong-puno ng mga mural ang mga pader. Ipinapakita dito ang buong buhay ni Emperador Taizu, Xiao Jiesheng, sa kanyang mga kampanya sa Timog at Hilaga. Ang kanyang mga tagumpay sa pag-aangkin ng trono. Walang interes si Jiang Kiki sa mga mural na ito. Ang kanyang tingin ay patuloy na nagmamasid sa estruktura at direksyon ng daanan ng libingan. Ang layout dito ay isang napakalaking espiritual na grid.
Bumaba ang kanyang boses nang sabihin niya sa akin. Patuloy niyang pinagsasama-sama ang enerhiya ng dragon vein sa paligid. Papunta sa pangunahing silid ng libingan. Espiritual na grid. Tumango siya ng kaunti. Isang uri ng aray na makakapagtipon ng enerhiya ng langit at lupa. Inilagay ng Emperador Taizu ang kanyang sariling kabaong. Sa gitna ng aray, nangangalaga siya sa isang bagay. Sa aking puso, bigla akong nakaramdam ng masamang pangitain. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa daan ng libingan hanggang sa dulo. Isang napakalaking pintuan na gawa sa buong puting marmol. Humarang sa daan namin. May butas para sa kandado sa pintuan. Isa lang ang may katulad na star chart na combination lock sa kahon na iniwan ni Xiaohan. Isang star chart na may code lock na kapareho ng nasa kahon. Lumapit si Jiang Kiki. Inabot ang kanyang manipis na daliri. Sa mga bilog na may nakaukit na star chart. Mabilis na umiikot. Ang kanyang mga galaw ay parang tubig na dumadaloy. Malinaw na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon. Habang ang huling bilog ay umikot sa tamang posisyon. Narinig ang isang click ng mekanismo. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan. Ang tanawin sa likod ng pinto ay ganap na nagbago ng aking pananaw. Ang buong dingding, sahig at kisam ng espasyo ay gawa sa isang uri ng metal na hindi ko pa nakita kailanman. Na kumikislap ng pilak na liwanag. Sa gitna ng espasyo, nakatigil ang isang malaking itim na kristal na kabaong. Na may hindi mabilang na mga asul na enerhiya. Na nagmumula sa mga dingding sa paligid. Na nakakonekta sa kristal na kabaong. Parang nagcha-charge siya. Ang buong lugar ay may mahina na buzzing. Na may kakaibang enerhiya na dumadaloy. Hindi ito libingan ng sinaunang emperador. Ito ay malinaw na isang high-tech na laboratorio. O kaya naman ang loob ng isang spaceship. Hindi talaga siya taga-ibang mundo. Bulong ko sa sarili ko. Nabigla ang buong katawan niya. Nabigla rin si Jiang Kiki sa nakikita niya. Matagal siyang nakatayo sa tabi ko nang hindi makapagsalita. Nagpahinga kami sandali, bago kami unti-unting naglakad. Papunta sa kristal na kabaong na nakasabit sa hangin. Ang kristal na kabaong ay malinaw. Kaya namin malinaw na makita. May isang taong nakahiga dito. Ito ang unang emperador ng Dashu, si Xiaojie. Lumipas na ang ilang daang taon. Pero ang kanyang bangkay ay hindi man lang nagkakaroon ng bahid ng pagkabulok. Para siyang natutulog. Hindi siya patay. Ang boses ni Jiang Kiki ay nangangatog ng bahagya. Siya ay nasa estado ng pagtulog na hibernasyon. Natutulog. Sa isipan ko, biglang pumasok ang mga eksena mula sa mga pelikula ng siyensyang pantasya na napanood ko noon. Mga eksena sa mga pelikula ng siyensyang pantasya na napanood ko noon. Kahon ng pagtulog. Itong Emperador Taizu. Naging lihim ang sarili niya sa loob ng kahon ng pagtulog. Natutulog ng ilang daang taon. Ano ba talaga ang hinihintay niya? Tingnan mo dyan. Biglang itinuro ni Jiang Kiki sa tabi ng kristal na kabaong ng mahina. Tumingin ako sa direksyong tinuturo niya. Sa tabi ng kristal na kabaong, may isang metal na plataporma na halos kasing laki niya. May helmet na nakalagay sa plataporma. Isang disenyo. Isang sobrang SC-fi na pilak na helmet na may buong takip. Sa likod ng helmet ay nakakabit ang napakaraming manipis na kable. Na malalim na nakabaon sa lupa. Ano ito? Tanong ko. Hindi ko alam. Umiling si Jiang Kiki. Ngunit nabanggit sa mga tala ni Xiaohan ang isang salita. Sabi niya ang Emperador Taizu. Maaaring nag-iwan ng isang amplifier ng espiritual na lakas. Bigla akong humingang mabuti. Amplifier ng espiritual na lakas. Kung talagang kayang palakasin ng bagay na ito ang espiritual na lakas. May pagkakataon tayo. Naligtas na maipagana ang makinang iyon. Hindi na kailangang ipagpusta ang buhay. Inilabas ko ang aking kamay. Patungo sa helmet. Nais kong kunin ito. Nasa dulo ng aking daliri. Sa sandaling malapit na itong humawak sa helmet. Biglang nagbago ang boses. Biglang sumiklab ang pulang liwanag sa buong espasyo. Ang matinis na tunog ng alarma ay umabot sa buong silid-libingan. Babala, babala. Nakatuklas ng mananalakay. Simulan ang mga programa ng depensa. Isang malamig na, walang damdaming mekanikal na tinig. Ay umuugong sa buong espasyo. Sa loob ng kristal na kabaong. Ang emperador na si Xiaoyan na natutulog ng ilang daang taon. Bigla siyang bumukas ng mga mata. May puti ang kanyang mga mata. At may mga pupil din. Tanging isang purong asul na liwanag ang nakakapinsala. Agad kong hinila si Jiang Kiki sa likod ko. At mabilis na inilabas ang aking espada mula sa aking bewang. Pahit ang lahat ng kalamnan ko. Na mahigpit na humahawak sa kristal na kabaong. Anong nangyayari? Malakas kong tinanong. Jiang Kiki. Hindi ko alam. May kaunting pagkabahala din sa boses ni Jiang Kiki. Na-activate ang array dito. Pagkatapos niyang magsalita, sa paligid, sa mga metal na pader, biglang lumabas ang 12-dosenang madilim na mga baril. Ang tunog ng kuryente ay patuloy na umaabot. Ang asul na kidlat ay nagtipon sa mga baril. Agad akong nanginig. Sa susunod na segundo,
12 ng puting sinag ng enerhiya ang lumabas mula sa mga baril. Malakas na tumama sa lugar kung saan kami nakatayo kanina. Matigas na metal na sahig. Agad na nagkaroon ng malaking butas. Ang mga gilid ay nag-aalab pa ng usok. Nakapagpawis ako ng malamig. Ano bang uri ng libingan ito? Ito ay malinaw na isang militar na kuta. May paraan bang pigilan sila? Sumigaw ako kay Giant Kiki. Maliban kung sirain ang core. Itinuro niya ang kristal na kabaong ng malakas. Ang emperador na iyon ang core ng buong sistemang ito. Sirain ang core. Siya ang unang emperador ng Dakilang Zoo. Mahirap ko lang na ipagtatag ang kaharian ng Dakilang Zoo. Ngayon, gusto kong sirain mismo ang libingan ng ating mga ninuno. Ano ba naman to? Wala nang ibang paraan. Sumigaw si Giant Kiki. Kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayong lahat dito. Isa na namang bugso ng enerhiya ang dumaan. Ang metal na poste sa likod natin ay nagliliyab sa mga tumatalsik na apoy. Buong poste ay nanginginig. Kinagat ko ang aking mga ngipin. Walang pakialam kung sino ang Emperador Taizu. Mahalaga munang mapanatili ang buhay. Ikaw ang bahala sa akin. Sumigaw ako kay Giant Kiki. Mabilis na nagbuo ng mga simbolo si Giant Kiki. Nagsasalita siya ng mga salita. Isang kalahating transparent na maputlang asul na hadlang. Biglang lumitaw sa harap ko. Naharang ang enerhiyang sinag na papalapit. Yung mga sinag tumama sa harang. Nagpasiklab ng mga alon. Pero agad na naputol. Mabilis. Hindi ako tatagal. May dalang espada ako. Ginamit ang lahat ng lakas papunta sa kristal na kabaong. Sa loob ng kristal na kabaong, dahan-dahang umupo si Xiao Ji. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kamay patungo sa akin. Isang asul na enerhiya na kanyon, na ilang beses na mas malaki kaysa sa mga liwanag kanina. Ang lumabas mula sa kanyang palad, diretso sa aking mukha. Agad na nabasag ang depensa ni Giant Kiki. Sumuka siya ng dugo. Dumapa siya sa lupa ng mahina. Giant Kiki, nagmamadali ang aking mga mata. Nagsalita ako ng may galit. Ngunit narito na ang enerhiya ng kanyon sa aking harapan. Hindi ko na maiiwasan. Tapos na, isa na lang ang naiisip ko. Kaka-establish ko lang ng kapangyarihan ni Xiaohan. Mamamatay na ako dito. Talagang nakakainis. Sa gitna ng ganitong panganib, ang isang jade pendant na nakasabit sa dibdib ko. Biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ng ginto. Isang gintong liwanag ang sumiklab mula sa hiyas. Na humarang sa aking harapan. Isang asul na enerhiya na kanyon, ang tumama sa gintong liwanag. Walang nakabibinging pagsabog. Tanging isang katahimikan na parang kamatayan. Pagkatapos, ang malamig na tunog ng mekanikal na synthesis ay muling umingay. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang halatang pagkalito sa kanyang tono. Nakatukoy ng pinakamataas na otoridad. Nagsasagawa ng pagkilala sa pagkakakilanlan. Matagumpay na nakilala. Maligayang pagbabalik. Komandante. Nakatulala ako sa lugar na iyon. Komandante. Anong komandante? Sa loob ng kristal na kabaong. Dahan-dahang nawala ang asul na liwanag sa mga mata ni Xiao Jai. At lumitaw ang normal na pupil. Tinitingnan niya ako, na may komplikadong tingin. May halong pagkagulat at pagkalito. May kaunting kasiyahan. Lumutang siya mula sa kristal na kabaong. Nahulog sa aking harapan. Binuka niya ang kanyang bibig. At sinabi sa akin ang tatlong salita. Tatlong salitang hindi ko kailanman inasahan. Na maririnig mula sa kanyang bibig. Sabi niya, kumusta, kasama? Siya talaga ay isa ring nakatawid. Sino ka? Galing ako sa isang lugar na maaaring hindi mo maunawaan. Ako rin. Nasalita ko ito nang walang pag-iisip. Nagtaka siya sandali. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa ng malakas. Ang saya sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Ganun ba? Ang swerte naman. Mukhang tunay tayong magkakampi. Sinusuportahan ko si Giant Kiki na nasugatan. Tumingin kay Xiao Ji. At seryosong sinabi. Ano ba talaga ang nangyayari? Saan ba ito? Sino ka talaga? Ako ay isang taong nabigo. Isang takas na sundalo. Huminga ng malalim si Xiao Jai. Nagsimulang ikwento ang kanyang kwento. Mas kakaiba pa ang kanyang kwento kaysa kay Xiaohan at sa akin. Mas nakakashock pa. Katulad namin siya. Lahat ay nagmula sa Earth. Ngunit ang ating pinagmulan ay mula sa iba't ibang linya ng panahon ng Earth. Siya ay nagmula sa isang hinaharap na Earth na may mataas na teknolohiya. Kung saan ang mga tao ay nagsimula ng kolonisahin ang mga bituin. Siya ay isang komandante ng Interstellar Fleet. Sa isang misyon upang tuklasin ang mga hindi kilalang sistema ng bituin. Ang fleet ay nakatagpo ng isang temporal storm. Ang kanyang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa planetang ito. Siya ang nag-iisang nakaligtas. Ang aking barko ay ang dambanang ito. Itinuro ni Xiao Ji ang mga metal na pader sa paligid. Ginamit ko ang natitirang enerhiya ng barko. At ang mga materyales ng planetang ito. Para itatag ang dakilang dinastyang Zhu. Gusto ko lang mabuhay. At maghintay ng tulong. O kaya makahanap ng paraan pa uwi. Bakit mo naman kailangang isara ang sarili mo?
Nagtatanong ako. Dahil naghihintay ako. Siya ay nakatingin sa akin. Hinihintay ko ang taong makakapag-activate ng pinakamataas na pribilehiyo ng spaceship. Hinihintay ko ang taong makakapagbalik sa akin sa bahay. Nakatingin ang kanyang mata sa aking amulet sa dibdib. Ito ang pangunahing susi ng spaceship. Noong araw, aksidente ko itong nawala. Akala ko sa huli ay pinili ka niya. Bakit mo kami inatake kanina? Ito ang otomatikong sistema ng depensa ng spaceship. May bahagyang paghingi ng tawad sa mukha ni Xiaoji. Sinumang may pahintulot na lumapit sa core. Itinuturing na kaaway. Pasensya na kanina. Nasaktan ko ang kaibigan mo. Tumingin siya kay Jiang Kiki. Nakunot ang kanyang noo. Malubhang naapektuhan ang kanyang espiritual na lakas. Kung hindi siya agad magagamot, mamatay siya. Naramdaman kong humigpit ang aking puso. Agad na sinusuportahan si Jiang Kiki na tila mahulog. Sabi niya nang nagmamadali, paano natin siya gagamutin? May paraan ka ba? Itinuro ni Xiaoji ang pilak na helmet sa platform. Iyon ang medikal na kagamitan ng spaceship. At isang amplifier ng mental na lakas. Ilagay mo ito sa kanyang ulo. Maaari kong i-redirect ang enerhiya ng sasakyang pangkalawakan. Ayusin ang kanyang espiritual na sentro. Wala akong pagdududa. Agad na kinuha ang helmet. Maingat na isinusuot ito sa ulo ni Jiang Kiki. Otomatikong inangkop ng helmet ang laki. Perpektong umangkop sa kanyang ulo. Ayos na. Ngayon ilagay mo ang iyong kamay sa kanyang noo. Sabi ni Xiaojai, kailangan mong gamitin ang iyong sariling espiritual na lakas bilang pang-udyo upang matulungan siyang ma-stabilize ang kanyang espiritual na sentro. Agad akong sumunod. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa malamig na noo ni Jiang Kiki. Pumikit ako. Ayon sa paraan na itinuro niya sa akin dati. Magsikap na mag-focus. Ipadama ang sariling lakas ng isip. Dahan-dahang ipasok sa kanyang katawan. Ang helmet ay naglabas ng mahinang hum. Isang malambot na puting liwanag ang lumabas mula sa helmet, na bumalot sa buong katawan ni Jiang Kiki. Isang mainit at malaking enerhiya ang umagos mula sa helmet. Dumadaloy ang aking kamay sa katawan ni Jiang Kiki. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kaluluwa namin ni Jiang Kiki. Parang nagsanib kami bilang isa. Malinaw kong nararamdaman ang kanyang sakit, ang kanyang kahinaan. Nakikita ko rin ang kanyang espiritual na mundo. Isang nagyayelong lawa iyon. Makapal ang yelo sa ibabaw ng lawa. Puno ito ng mga bitak. Iyan ang nasirang espiritual na sentro niya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Halos maubos na ang aking lakas ng espiritu. Nagsimulang magsuka ang aking ulo. Nang halos hindi na ako makatiis. Isang malamig na kamay. Dahan-dahang inilagay sa likod ng aking kamay. Gising na si Jiang Kiki. Bumukas ang aking mga mata. Tama lang na tumapat sa kanyang sinag ng araw. Napakakomplikado ng kanyang tingin. May pasasalamat, may pagkabigla. At may ilang damdaming hindi ko maintindihan. Salamat sa iyo. Medyo mahina pa rin ang kanyang boses. Pero napakalinaw nito. Ang aparatong medikal na ito. Hindi lang nag-ayos ng kanyang espiritual na core. Pati na rin tinulungan siyang i-optimize. Naririnig ang boses ni Xiaojai. Binabati kita. Sa iyong kaibigan. Isa ka ng napakalakas na may kakayahang espiritual. Nilinaw ni Xiaoji ang kanyang lalamunan. Sinira ang katahimikan. Na-detect ko ang Dragon V ng planetang ito. O ang enerhiya ng core ng mundo. Na nagiging napaka-unstable. Kung hindi ito makokontrol, hindi lalampas ng 10 taon. Ang planetang ito ay ganap na babagsak. Ano? Ako at si Jiang Kiki ay nagulat. Bagsak. Tumango si Xiaojai. Napakabigat ng tono. Sa oras na iyon, mag-aalab ang bulkan. Ang kontinente ay lumubog. Ang buong planeta ay magiging isang dagat ng apoy. Lahat ng buhay ay mawawala. Bakit ganito? Mabilis kong tinanong. Dahil kay Xiaohan. Sabi ni Xiaojai. Kahit na nabigo ang ginawa niyang makina. Pero parang isang bomba siyang pumuputok. Patuloy na walang pakundangang kumukuha ng enerhiya mula sa ilalim ng mundo. Nasira na ang ekolohikal na balanse ng planetang ito. May paraan bang pigilan ito? Meron. Tumingin si Xiaojai sa akin. Malalim ang tingin niya. Siraan ang makinang iyon. O kaya ikontrolin ng buo. Kontrolin ito. Kailangan ng isang komandante na may mataas na kapangyarihan. At isang core na may sapat na lakas. Nakatutok ang kanyang tingin sa amin ni Jiang Kiki. Ngayon, meron ng komandante. At meron na ring core. Handa ba kayong tumulong sa akin? Ito rin ay makakatulong sa inyo. Upang iligtas ang mundong ito. Ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, gagamitin ko ang huling lakas ng barko. Upang buksan ang 100 patungo sa inyong panahon. Na may matatag na wormhole. Maaari ko kayong ihatid pa uwi. Ang salitang pa uwi, parang may walang katapusang kapangyarihan. Nagkatitigan kami ni Jiang Kiki. Pareho naming nakita sa mata ng isa't isa. Ang parehong pagnanasa at determinasyon. Naghawak kami ng kamay. At nahawakan ang kamay ni Xiaoji. Mula ngayon,
Tatlong dayuhan mula sa iba't ibang panahon. Para sa iisang layunin, ay nagkaisa, upang iligtas ang mundo. At pagkatapos ay umuwi. Matapos makipagtulungan kay Xiaoji, nagplano kaming manatili sa palasyo ng mga hari. Siyempre, ako ang general ng hukbo. Nawawala na ako ng matagal. Tiiyak na magkakaroon ng gulo sa korte. Bago umalis, ibinigay sa akin ni Xiaoji ang amplifier ng mental na lakas. Iyon ay ang helmet. Hawakan mo ito. Ang helmet ay nagbago ng anyo. Sa huli, naging isang pilak na pulseras ito. Nasuot ito sa aking pulso. Ang galing talaga. Ako'y humanga. Ayos lang. Umingiti si Xiaoji nang walang emosyon. Sa huli, ang teknolohiya namin ay halos 1,000 taon na mas advanced kaysa sa inyo. Sige, ikaw ay isang tao mula sa hinaharap. Ikaw ang may desisyon. Pagbalik sa kabisera. Sa ibabaw, parang normal ang lahat. Ako pa rin ang masigasig sa mga gawaing pangmilitar na dakilang general. Si Jiang Kiki pa rin ang tahimik na ginang Wen-an. Ngunit sa totoo lang, tuwing gabi, palagi kaming nag-uusap gamit ang pulseras na iyon. Nagsagawa ng 3 panig na pag-uusap kasama si Xiaoji na nasa Imperial Tomb. Ang aming pangunahing paksa ay kung paano ayusin at makontrol ang Quantum Entanglement Communicator na gulang-gulo ni Xiaohan. Para sa kaginhawaan, binigyan niya ito ng bagong pangalan ni Xiaoji. Router. Ayon sa kanya, ito ay isang super Wi-Fi na nakakakonekta sa iba't ibang mundo. Matagal kaming nag-aral ni Jiang Kiki para maintindihan kung ano ang Wi-Fi at router. Ayon sa pagsusuri ni Xiaoji, ang pangunahing problema ng router na ito ay sobrang hindi matatag ng output ng enerhiya. At kulang pa ito ng isang matalinong operating system. Yung batang si Xiaohan ay isang bastos na tao. Punong-puno ng paghusga ang tono ni Xiaoji. Alam lang niya ang mag-absorb ng enerhiya. Hindi niya alam kung paano kontrolin ito. Parang isang taong alam lang ang magpisa ng gas. At hindi marunong mag-brake. Sa huli, masisira ang sasakyan at mapapahamak ang tao. Kaya ano ang gagawin natin? Una, kailangan nating mag-install sa kanya ng preno. Ibig sabihin, isang energy stabilizer. May spare ako sa aking spaceship. Ipapadala ko ito sa inyo mamaya. Xiaoji, sabi niya. At pangalawa at pinakamahalaga rin. Kailangan nating muling isulat ang isang operating system para sa kanya. Kailangan ninyong personal na pumunta sa server room para gawin ito. Paano ito gagawin? Napakadali lang. Naging seryoso ang boses ni Xiaoji. Jiang Kiki. Malakas na ang iyong espiritual na lakas ngayon. Maaaring magamit bilang pansamantal na core ng router. Kailangan mong pumasok sa loob ng makina. Gamitin ang iyong mental na lakas para mapanatili ang enerhiya nito. Xiwei, kailangan mong dalhin ang enhancer bilang komandante. Ikonekta ito sa pangunahing control system ng router. Ipapadala ko sa iyo ang bagong operating system. Mapanganib ba ang prosesong ito? Lubhang mapanganib. Sa tono ni Xiaoji, walang bahid ng pagtatago. Jiang Kiki, makakaranas ka ng napakalakas na enerhiya. Kapag nawala sa kontrol, ang iyong espiritual na sentro ay maaaring mapunit agad. Xiwei, haharapin mo rin ang napakalaking daloy ng datos. Ang iyong utak ay parang luma ng computer. Kailangan nating patakbuhin ang isang napakalaking programa. Malamang na mag-crash ito ng direkta. Sa kabuuan, kayong dalawa, kapag may isa sa inyo na hindi makakayanan, lahat tayo ay mapapahamak. Ang planetang ito ay sabay-sabay na mapapahamak. Tahimik kaming dalawa ni Jiang Kiki. Mukhang napakadelikado ng misyon na ito. Siyempre, maaari rin kayong pumili na sumuko. Sabi ni Xiaoji, ngayon pwede pang sirain ang router. Kahit na unti-unting papunta pa rin sa kapahamakan ang planetang ito. Pero kahit papaano, makakabawi tayo ng ilang taon. Hindi ako susuko. Ako at si Jiang Kiki ay halos sabay na. Nagsalita ng sabay. Nagkatitigan kami, at nakita sa mata ng isa't isa ang determinasyon na walang atrasan. Nakarating na kami sa puntong ito. Wala nang daang likuan. Mukhang nasiyahan si Xiaoji sa aming sagot. Kung ganun na nga, simulan na natin ang paghahanda. Mula ngayon, kayo dalawa ay araw-araw gagamit ng enhancer. Para sa matinding pagsasanay ng mental na lakas, kailangan ninyong ipaintindi sa inyong isipan na mag-resonate ng sabay. Ipinaliwanag kay Xiaoji, kailangan ay umabot ang inyong mga brainwave sa parehong frequency. Tanging sa ganitong paraan, kapag nakakonekta sa router, maari kayong magtulungan ng perpekto upang mabawasan ang pag-aaksaya ng enerhiya. Kaya, ako at si Jiang Kiran ay nagsimula ng mahirap na buhay na may 2 araw na pahinga. Tuwing gabi, lagi kaming pumupunta sa ilalim ng lihim na silid. Isuot ang helmet na iyon at pumasok sa virtual na espasyo ng isipan na nilikha gamit ang teknolohiya ng spaceship ni Xiaoji. Isang virtual na espasyo ng isipan. Sa loob ng espasyong ito, ang aming misyon ay labanan ang iba't ibang halimaw na gawa sa enerhiya.
Nagkakasanib sa gitna ng laban. Pinapalakas ang samahan ng isip. Sa simula, ang aming koordinasyon ay isang sakuna. Sanay ako sa malalakas at malalawak na laban. Samantalang si Giant Kiki ay mas bihasa sa maselan na kontrol ng mahika. Madalas kaming magulo sa isa't isa. Hindi ako ang nagwasak gamit ang isang espada. Ang mga bola ng apoy na inilabas niya ay mga baging na kanyang tinawag, na umikot sa aking mga paa. Kami ay pinahirapan ng mga halimaw ng enerhiya, na para bang kami ay namamatay at muling nabubuhay. Tuwing lumalabas kami mula sa mental na espasyo, pagod na pagod kami parang mga aso. Maaari bang huwag kang laging sumugod sa aking direksyon? Natapos na ang araw na pagsasanay. Si Giant Kiki ay nagmamasa ng kanyang mga templo. Tumingin siya sa akin na may hindi magandang mukha. Pwede bang bago ka magpalabas ng mahika, ay batiin mo muna ako? Hindi rin ako masaya. Sumagot ako ng isang beses. Nag-away at nagmura na kami. Kahit sa espasyo ng isipan, nakipaglaban pa rin kami. Pero walang sinuman sa amin ang nagbigay daan. Dahil alam namin, ito lang ang aming tanging pagkakataon. Unti-unting nakahanap kami ng pagkakaintindihan. Nagsimula akong matutunan kung paano makipag-cooperate sa kanyang mahika. Sa paggalaw at pag-atake, nagsimula na rin siyang matutong hulaan ang aking mga galaw upang magbigay sa akin ng pinakabagong suporta. Hindi na namin kailangan ng komunikasyon sa wika. Isang sulyap, isang galaw ay sapat na upang maunawaan ang ibig sabihin ng isa't isa. Ang aming espiritual na koneksyon ay, gaya ng sinabi ni Xiao Jie, nagsimula ng magkaisa sa parehong dalas. Minsan sa espasyo ng isip. Maging malinaw pa nga ang pakiramdam ko sa kanyang emosyon. Ang kanyang kaba, ang kanyang tuwa, ang kanyang pagod. Nararamdaman din niya ang akin. Napakakakaibang pakiramdam ito. Parang ang aming mga kaluluwa ay pinagdugtong ng isang di nakikitang sinulid. Mahigpit na nagkakabit. Ang ating relasyon ay nagiging hindi na maipaliwanag. Alam na natin ang isa't isa, ng maraming lihim na hindi alam ng iba. Halimbawa, mukhang malamig siya, pero talagang ayaw niyang uminom ng tsaa. Mas gusto niyang uminom ng alak. Tumingin siya sa langit, walang takot sa kahit ano. Pero takot siya sa lamig. Sa gabi, natutulog siya na may 3 kumot. Alam din niya ang maraming bagay tungkol sa akin. Halimbawa, pinakamasama kong pagkain ang kinsay. Halimbawa, nagingipin ako habang natutulog. Lahat ng ito ay sa mga walang katapusang madaling araw na pagsasanay. Na ipapahayag namin ang hindi sinasadya sa isa't isa. Ang aming nararamdaman. At hindi na ito katulad ng dati na laging tensyonado. Minsan, may dala siyang merienda na siya mismo ang gumawa. Mga pino at masasarap na merienda. Sobrang sarap. Minsan, magsasabi ako sa kanya ng ilang mga biro mula sa mundo ng nakaraang buhay ko. Kahit na hindi niya masyadong maintindihan. Ngunit pinipilit pa rin niyang tumawa para sa akin. Napansin ko, na kapag siya ay tumatawa, napakaganda niya talaga. Parang natutunaw ang yelo at niebe. At dumadaloy ang simoy ng tagsibol. Isang gabi, kakatapos lang namin ng pagsasanay. Lahat kami ay pagod na nakahiga sa lupa at ayaw nang gumalaw. Nakasandal siya sa pader. Nakasara ang mga mata niya at sa mahahabang pilik mata. May mga maliliit na patak ng pawis. Sa liwanag ng kandila, ang kanyang profile ay sobrang banayad. Tumingin ako sa kanya at napaisip. Parang naramdaman niya ang aking tingin. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Tama lang na tumama ang aming mga mata. Anong tinitingnan mo? Tanong niya, bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Ano bang iniisip? Agad akong lumihis ng tingin. May kaunting kaba sa puso. Tuyo ang pagsabi. Parang iniisip kong ang sama mo na. Napatingin siya ng sandali. Tapos bigla siyang natawa. Ikaw din. Sabi niya, noong gabing iyon, mayroon tayong pagkakataon na makipag-usap muli. Ngunit ang atmosfera sa silid ay talagang naging ganap na iba kaysa dati. Parang may kaunting matamis na malambing na amoy sa hangin. Matapos ang isang buwan ng matinding pagsasanay. Sa wakas ay ipinaalam sa amin ni Xiao Jie na ang aming mental na lakas ay nasa parehong dalas. Nakapasa na ito ng higit sa 75%. Pwede nang subukan ikonekta sa router. Noong gabing iyon, muling pumunta si Giant Kiki at ako sa underground server room. Tinitigan ang harap na makina, na parang dambuhalang hayop. Natatakot pa rin ako sa loob ko. Handa ka na ba? Tinanong ko si Giant Kiki. Umingiti siya ng konti. Medyo maputla ang mukha niya. Ngunit matatag ang tingin niya. Esan, handa na kami. Sa wakas, haharapin na natin ang huling pagsubok. Ayon sa utos ni Xiao Jie, bawat isa ay tumayo sa sariling pwesto. Pumunta si Giant Kiki sa ilalim ng makina. May isang pinto roon na pwedeng buksan, na parang cockpit ang itsura. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin ng isang beses. Umingiti sa akin. Pumasok agad siya. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng sasakyan. Ako naman ay pumunta sa harap ng control panel sa gilid ng makina. Yung pilak na helmet,
Nakatanggal mula sa aking wristband. Automatikong isinusuot sa ulo ko. Xiwei, Jiang Kiki, sundin mo ang aking utos. Ang boses ni Xiao Jai. Direktang umalingaw sa aking isipan. 3, 2, 1, simula. Sa utos ni Xiao Jai. Malinaw kong naramdaman. Isang malakas at pamilyar na espiritual na lakas. Na sumabog mula sa loob ng makina. Nagsimulang manginig ng malakas ang buong ilalim na espasyo. Jiang Kiki, pakawalan mo ang iyong espiritual na lakas. Ikonekta sa sentro ng enerhiya. Patahimikin mo siya. May bahagyang kaba ang tinig ni Xiao Ji. Patahimikin mo si Xiwei. Ikonekta sa pangunahing sistema ng kontrol. Kinikiskis ko ang aking mga ngipin. Pumikit ako, inilaan ko ang aking isip. Patungo sa ilaw na nasa harap ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aking utak. Parang tinusok ng 10,000 karayom ng sabay-sabay. Walang katapusang magulong agos ng datos. Parang baha na bumaha sa aking kamalayan. Lahat ng datos na ito ay iniwan ni Xiaohan. Nandoon ang kanyang sama ng loob sa mundong ito. Nandoon ang kanyang pangulila sa kanyang bayan. Nandoon ang sakit ng kanyang pagkabigo sa pananaliksik. At ang kanyang lubos na kawalan ng pag-asa bago siya mamatay. Pakiramdam ko ay naging si Xiaohan na ako. At nararanasan ko ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Yung uri ng pag-iisa na sumasalot sa buto. Yung pakiramdam ng kawalang kapangyarihan na iniwan ang buong mundo. Halos tuluyan na akong lamunin ito. Isasama ako sa kanya. Xiwei, panatilihin mo ang iyong isipan. Boses ni Xiao Jai. Parang isang kulog na sumabog sa aking isipan. Huwag magpapaapekto sa kanyang emosyon. Hindi ka siya. Ikaw si Xiwei. Bigla akong kumagat sa dulo ng aking dila. Ang matinding sakit ay nagbigay sa akin ng kaunting gising. Hindi ako si Xiaohan. Ako si Xiwei. Nandito ako para ituwid ang kanyang pagkakamali. Tinatapos ang daang hindi niya natapos. Pinipigilan ko ang aking sarili. Ginagawa ang lahat upang alisin ang mga negatibong emosyon at mga basurang datos mula sa aking kamalayan. Ang prosesong ito, parang nasa loob ng aking isipan. Gumagawa ng isang masusing operasyon sa siruhiya. Sakit na labis na matindi. Kailangan kong tiisin. Dahil alam ko, si Jiang Kiki ay nasa loob ng makina, na dumaranas ng mas matinding presyon. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, para makakuha ng oras para sa akin. Hindi ko siya maaring biguin. Pinaigting ko ang aking bilis. Sa wakas, sa huling segundo bago tuluyang bumagsak ang aking kamalayan. Nilinis ko ang lahat ng basura na datos. Ang aking kamalayan at ang pangunahing sistema ng router ay perpektong nagkakabit. Magaling! May kaunting kasiyahan sa boses ni Xiao Jie. Ngayon tinatanggap na ang bagong sistema. Maayos at organisado ang daloy. Isang daloy ng datos na puno ng lohikal na ganda. Ipinasa mula kay Xiao Jie. Para akong isang espongha. Masigasig na nilulon ang mga kaalamang ito. Hanggang sa ganap kong maunawaan. Lahat ng prinsipyo ng makinang ito. Nagsimula na akong mag-program tulad ng isang bihasang programmer. Binabago ko ang mababang antas na code ng router. Nilalagay ko ito ng preno, naglalagay ng firewall, at inaayos ang mga algorithm para sa optimization. Ang buong proseso ay parang agos ng tubig. Pakiramdam ko, para na itong bahagi ng aking katawan ang makinang ito. Kaya kong kontrolin ito ng walang limitasyon. Matagumpay na na-install ang Key Energy Stabilizer. Natapos na ang muling pagsulat ng operating system. Nagre-restart ang router. Sa pagbigay ko ng huli kong utos. Ang malupit na, hindi mapigilang enerhiya. Sa wakas ay unti-unting humupa. Tumigil na rin ang pagyanig ng buong ilalim na espasyo. Ang ugong ng makina, naging maayos at makapangyarihan. Nagtagumpay. Nagtagumpay tayo. Umalis ako sa koneksyon. Tinanggal ko ang helmet. Mabilis na lumabas din si Jiang Kiki. Ngunit sa susunod na segundo, nawala siya sa katinuan. Sa mga sandaling iyon, biglang may narinig akong boses sa aking isipan. Na hindi akin. At hindi rin kay Xiao Jie. Ang boses na iyon ay napakahina. At putol-putol. Parang nagmumula ito sa napakalayo. Tawagan ang headquarters. Narito ang tagamasid na 007. May mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol sa eksperimento. Humihingi ng mga tagubilin. Nagtaka ako sa sandaling iyon. Tagamasid na 007. Sino ito? Aking instinct na. Gamitin ang mga karapatan ng router na aking nakontrol kanina. Sundan ang pinanggalingan ng signal na ito. Pagkatapos, nakita ko ang isang larawan. Sa isang pamilyar na metal na kwarto na puno ng futuristic na pakiramdam. Isang kalbong lalaki na nakasuot ng asul-puting uniforme ng ospital ay nakaupo sa isang itim na kristal na kabaong at nag-ulat sa harap ng isang virtual na screen. Ang taong iyon ay si Xiao Jie. Bigla akong nanginig. Hindi siya isang komandante ng Interstellar Fleet. Hindi siya isang takas. Siya ay ipinadala ng headquarters. Observer 007. Ano kami ni Xiaohan? Mga eksperimento.
mga daga na inaalagaan at pinagmamasdan niya. Kaya mula sa simula pa lang, ang lahat ng ito ay isang panlilinlang. Isang ganap at napakalaking panlilinlang. Isang apoy ng galit, ang nagngangalit sa kailaliman ng aking puso. Akala ko si Xiao Han ay kawawa. Gusto lang niyang makauwi. Akala ko nga, nagsasama tayo sa laban upang iligtas ang mundo. Ngunit sa huli, tayo ay mga daga sa eksperimento ng iba. Nilalaro lamang niya tayo. Ang pagkamatay ni Xiao Han, lahat ng ating dinaranas ngayon, mukhang bahagi ng kanyang plano. Tinitigan ko si Jiang Kiki na nakahandusay sa dibdib ko na nakalugmok. At tiningnan ko ulit yung router na inayos namin. Ngumiti ako ng malamig, may kasamang nakakatakot ng ngiti. Xiao Jai, akala mo nanalo ka na. Akala mo, makakatulog ka ng matiwasay. Manatili ka sa loob ng iyong kabibe. Panoorin mo ba ang palabas na ito? Mali ka. Ngayon ang makinang ito ay pag-aari na Nixu. Plano kong agad na hanapin si Xiao Jai para magbayad ng utang. Alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Ako sa kanya. Wala akong alam tungkol sa kanya at sa punong tanggapan sa likod niya. Ang padalos-dalos na pagkilos ay magdudulot lamang ng alarma. At maaaring ilagay pa tayo sa isang sitwasyong walang pag-asa. Dinala ko si Jiang Kiki na nasa pagkahimatay. Pabalik sa silid tulugan sa ibabaw ng lupa. Tinawag ko ang manggagamot. Pagkatapos suriin ang pulso, sinabi ng manggagamot na siya ay labis lamang na napagod ang isip. Walang masyadong pinsala. Kailangan lang ng ilang araw na pahinga para makabawi. Bantay ko siya buong gabi. Kinabukasan ng umaga, nagising siya. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya akong nagbabantay sa tabi ng kanyang kama. Ang unang tanong niya ay, nagtagumpay ba tayo? Nagawa na. Tumango ako. Ibinigay ko sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kinuha niya ang lugaw pero hindi siya uminom. Tumingin siya sa akin at bahagyang nagkunot ng noo. Anong nangyari sa iyo? Mukhang hindi ka masaya. May nangyaring masama ba? Sobrang matalas niya. Kahit gaano ko pa itago. Napansin pa rin niya ang mali sa akin. Nag-alinlangan ako sandali. Sa huli, nagpa siya akong sabihin sa kanya ang buong katotohanan tungkol kay Xiao Jai. Lahat ng totoo ay sinabi ko sa kanya. Pagkatapos niyang marinig, matagal siyang nanahimik, kakaunti lang ang bumalik na kulay sa mukha niya. Bigla itong naging maputla muli. Kaya, kami. Palagi lang kaming mga piyesa niya. Sige na, hayaan na natin. Tinitigan niya ako ng may pagtutol. Siyempre, hindi. Nilingon ko ang ulo ko. Naging malamig ang tingin ko. Itinago ko ang galit na ito. Sa huli, darating ang araw. Mapipilitan siyang bayaran ng buo at may interes. Ibinahagi ko ang plano ko kay Jiang Kiran. Kailangan nating magpanggap na hindi natin alam. Magpatuloy sa pakikipagtulungan kay Xiao Jai. Magpanggap tayong sumusunod pa rin sa kanyang plano. Naayusin ang ekolohikal na balanse ng planeta. Gusto ba niyang manood ng palabas? Kaya't magtatanghal tayo ng isang palabas na tiyak na hindi niya inaasahan. Ipakita sa kanya. Sa prosesong ito, kailangan nating gamitin ang router. Tahimik na palakasin ang sariling kapangyarihan. Maglagay ng backdoor sa router na tanging tayo lang ang makakapagbukas. Alamin ang lahat ng lihim ni Xiao Jai. Hanapin ang kanyang kahinaan. Kapag dumating ang tamang panahon, bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Nang matapos si Jiang Kiki makinig, dahan-dahang kumalma. Tumingin sa akin at malakas na tumango. Tutulungan kita. Mula noon, nagsimula ang buong dinastyang Zhou ng isang napakalaking pagbabago. Ngunit tahimik at walang ingay na pagbabago. Sa pangalan ng biyaya mula sa langit, at pagtanggap ng daan ng mga banal. Naglabas ng isang serya ng mga patakaran, na para sa mga opisyal ay kakaiba at hindi maipaliwanag. Ngunit epektibo at may malaking epekto. Gamit ang kakayahan ng router sa pag-compute. Pinag-aaralan ko at pinahusay ang mga binhi ng pananim. Ang mga bagong uri ng palay na matibay sa tagtuyot at pagbaha ay naipakalat sa buong bansa. Ang ani ay tumaas ng higit sa 10 beses. Lubos na nalutas ang problema sa pagkain ng mga tao. Dala-dala ko ang eksaktong plano sa pamamahala ng Huanghe na may presisyon na hanggang sa sentimetro. Naitama ang problema sa pagbaha ng Huanghe na nagdulot ng problema sa Central Plains ng daang siglo. Mas epektibong paraan ng paggawa ng bakal, mas modernong makinang panghabi. Mas siyentipikong kaalaman sa medikal. Lahat ay nagmula sa palasyo. Simula na, maraming konserbatibong mga ministro sa palasyo. Nagpapahayag ng pagtutol sa kanilang mga sulat. Ngunit kapag ang tunay na mga resulta ay nasa harapan, pagtaas ng ani, puno ang kaba ng bayan, nananatiling tahimik at masaya ang mga tao. Lahat ng mga boses ng pagtutol ay biglang nawala. Ang mga tao sa buong mundo ay itinuturing akong isang Diyos na bumaba. Samantalang si Jiang Kiki ay naging aking punong siyentipiko. Hindi na siya ang tahimik na Gian Wen-en, may bago na siyang pagkakakilanlan. Punong guro ng Royal Academy of Sciences. Dala niya ang isang grupo ng pinakamatalinong mga artisan at iskolar.
na nakuha ko mula sa iba't ibang panig ng bansa upang pag-aralan ang mga makabagong teknolohiya. Nasuot niya ang matatag na kasuotan. Ang buong pagkatao niya ay naglalabas ng isang di pangkaraniwang liwanag. Ito ay ang ningning ng kumpiyansa na nagmumula sa kaalaman at karunungan. Ang ating relasyon ay pumasok na sa isang ganap na bagong yugto. Tayo ay pinuno at sugo. Tayo ay magkaibigan sa laban. Tayo ay matalik na magkaibigan. Mga magkasintahan na may parehong damdamin. Sama-sama tayong nasaksihan ang bansang ito, na araw-araw ay nagiging mas mabuti. Ang ganitong pakiramdam ng tagumpay ay hindi kailanman mararanasan ng isang general na tanging marunong lamang makipaglaban. Minsan pagkatapos ng mga usaping pampolitika, pumupunta ako sa Golden Throne Hall ng mag-isa. Nakaupo sa trono na iyon. May isip ko si Xiao Han. May isip ko siya na nakaupo dito, naglalaro ng abo. Na parang walang pag-asa, walang gana sa buhay. Naisip ko, kung nakikita niya sana ang malaking kontinente ngayon, na nakikita ang kanyang mga pangarap, na unti-unting nagiging katotohanan, siguro magiging masaya siya. Mula sa aking dibdib, kinuha ko ang pulang kahon ng sigarilyo ng Hong Tamauntain. At natira na lang ang huling sigarilyo. Ikinabit ko ito sa aking bibig. Sinubukan kong gayahin ang paraan na itinuro sa akin ni Jiang Kiki. Pumikit ako ng daliri. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa aking mga daliri. Nagsindi ng sigarilyo. Malalim akong humithit. Dahan-dahang inilabas ang usok. Ang aking mga iniisip ay lumipad ng malayo. Si Xiao Jie ay nanatiling tahimik sa loob ng 3 taon. Paminsan-minsan, nagtatanong siya sa pamamagitan ng wristband tungkol sa progreso ng pagsagip sa mundo. Tuwing pagkakataon, ibinabahagi ko ang mga nakamit namin. Ang ulat ng 10 sa kanya. Mukhang nasisiyahan siya. Lumalakas ang tiwala niya sa atin. Ngunit nagiging mas maingat siya. Ngunit alam ko, naghihintay siya. Naghihintay siya sa atin upang ganap na maibalik ang ekosistema ng planetang ito. Pagdating ng panahon, darating siya para kunin ang resulta ng kanyang eksperimento. Ihahandog namin ang aming sarili at ang mundong ito sa kanyang likod na headquarters. At naghihintay din ako. Naghihintay ako ng pagkakataon na makaharap siya. Isang pagkakataon na hawakan ang kapalaran naming lahat. Sa kanyang kamay ang lahat ng ito. Malapit nang maubos ang usok sa kanyang kamay. Ito ang huling sigarilyo na iniwan ni Xiao Han. Kapag natapos ko na ang sigarilyong ito, wala na akong anumang ugnayan sa mundong iyon. Hindi, may isa pang bagay. Uwi. Kami ni Jiang Kiki. Kailangan naming umuwi. Ngunit, pagkatapos naming ayusin lahat ng problema ng mag-isa, tama at patas na makauwi. Ang 3 taon ay parang isang kisap mata lang. Ang dinastyang Zhou ay nakaranas ng isang walang katulad na panahon ng kasaganaan. Ang mga tao ay masagana. Ang bansa ay payapa at ang mga tao ay ligtas. Mapayapa ang buong mundo. At ako at si Jiang Kiki. Sa wakas ay ganap ng naunawaan ang super Wi-Fi ni Xiao Jie. Nailahad namin ito ng lubusan. Hindi lang namin ganap na nakontrol ang lahat ng kanyang mga function, kundi sa hindi nalalaman ni Xiao Jie. Nagdagdag kami ng isang backdoor na tanging kami lang ang makakabukas. Sa pamamagitan ng backdoor na ito, maaari naming subaybayan pabalik ang signal ni Xiao Jie. Nalaman namin, ang tinatawag niyang spaceship ay ang mausoleum, na isang ultimate signal station lamang. Hindi siya talaga naroon, kundi siya ay nasa isang mataas na dimensyon na hindi namin maintindihan. Ang nakikita natin ay isang projection lamang niya. Walang epekto sa kanya ang pisikal na atake. Ngunit napansin din namin, ang huling laban sa hari ng libingan ay napakahalaga para kay Xiao Jie. Doon niya ginagamit para obserbahan ang mundong ito, at ang tanging daan para makipag-ugnayan sa sentro. Kapag nasira ito, si Xiao Jie ay magiging isang nahuhulog, nabulag at bingi sa mataas na dimensyon. Ganap na nawawala ang kakayahang makialam sa mundong ito. Nagawa naming bumuo ng isang baliw na plano. Ang pangalan ng plano ay tanggalin ang plug. Ang panahon ay handa na. Noong araw na iyon, si Xiao Jie ay katulad ng dati. Nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng wristband. Xiwei, kumusta na ang pagkukumpuni ng router? Ulat po, Commander. Ipinapaabot ko po ito ng mailabis na paggalang. Naitapos na po namin ang 99%. Ngayon, natitira na lang ang huling hakbang. Ito ay ang pagsabayin ang frequency ng enerhiya ng router sa inyong barko. Pagkatapos ng synchronizing, ang ekosistema ng planetang ito ay tuluyang babalik sa katatagan. Maganda. Ang tono ni Xiao Jie ay may bahid ng kasiyahan at kagyat. Agad na magsimula ng synchronizing. CJ, nagtitigan kami ni Jiang Kiki, mata. Tumango siya sa akin ng matatag. Nagsimula na ang aksyon. Ipinaabot ko pa rin ang salita sa wristband. Komandante, kailangan mong buksan ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng sasakyang panghimpapawid para sa proseso ng pagsabay. Pakialis muna ang depensa ng sistema. Sunod ako sa script na matagal na nating pinagplanuhan. Nang hindi nagmamadali, sabi ko,
Nababahala ako na maaaring aksidenteng matrigger ang inyong sistema ng depensa, na magdudulot ng pagkabigo sa pagsasabay. Makatuwiran ang dahilan na ito. Walang kapintasan. CJ, sabi niya, bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Sapat na. Malinaw kong nararamdaman. Sa tabi ng libingan ng emperador, ang walang anyong enerhiyang panangga ay nawala. Ngayon na ito, tumango ako kay Giant Kiki. Pumikit si Giant Kiki. Ang kanyang naging napakalakas na lakas ng espiritu. Biglang sumabog. Pinatindi ng router. Ang kanyang lakas ng espiritu ay parang isang hindi nakikitang matalim na punyal, na matindi ang tindi na tinusok. Ang core ng enerhiya ng palasyo. Kasabay nito, sinimulan ko na ang tinatagong backdoor na programa natin. Isang utos na nagre-representa ng sariling pagkasira. Agad kong naipadala ito. Anong ginawa ninyo? Ang boses ni Xiao Jai ay naggangalit sa aking isipan. Sa kanyang boses, unang beses na may kasamang takot at galit. Ano nang balak mo? Malamig kong sinagot. Kinuha ko lang ang iyong internet cable. Kakayanin mo ba? Tingnan mo kung kakayanin ko. Boom! Isang malakas na dagundong na yumanig sa paligid. Nanggagaling ito sa kanlurang kalangitan. Kahit nasa palasyo pa tayo, malinaw pa rin nating nakikita. Isang napakalaking ulap ng kabute. Umakit mula sa direksyon ng Mount Shu. Ako at si Giant Kiki, magkasamang pinasabog ang tinatawag na spaceship, na siyang ultimate signal station ni Xiao Jai. Biglang naging tahimik ang mundo. Ganap na nawala ang sigaw ni Xiao Jai. Pinutol namin ang lahat ng ugnayan niya sa mundong ito. Alam kong siya ay nakatakdang mamatay. Nabihag lang siya sa kanyang mataas na dimensyon. Nakikita pa rin niya kami. Ngunit, hindi na siya makakialam. Anumang bagay sa mundong ito. Siya ay naging isang tunay na manonood na tanging makakanood lamang. At kami, ang naging tunay na mga may-ari ng mundong ito. Natapos na. Tumingin si Giant Kiki sa akin, at mahinang nagtanong. Medyo maputla ang kanyang mukha. Malaki ang naging epekto ng nangyari kanina sa kanya. Umiling ako. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Nagsimula na tayo. Tayo ay nanalo. Hindi lang natin nailigtas ang mundong ito. Nakuha rin ang sariling kapalaran. Noong gabing iyon, nagbigay ako ng aking pagbibitiw. Ipinasa ko ang kapangyarihan sa aking pinaka-mapagkakatiwalaang matandang subalterno. Iniwanan ko siya ng Royal Academy of Sciences na pinamumunuan ni Giant Kiki. At isang modernisadong makapangyarihang hukbo. Naniniwala ako. Masasagawa nila ang mas mahusay na pamamahala sa bansang ito. At ako naman, ay magsasagawa ng bagay na matagal ko nang nais gawin. Muling pumunta si Giant Kiki at ako sa ilalim ng computer room. Nananatiling tahimik ang router. Ang aming pinasabog ay ang relay station lang sa mausoleum. Nananatili pa ang core na ito. Siya ang aming tiket pabalik sa bahay. Handa ka na ba? Hawak ko ang kanyang kamay. Pumunta kami sa gitna ng router. Inilunsad ko ito. Ito ang huli naming itinakdang programa. Paglipad sa oras at espasyo. Isang nakakasilaw na puting liwanag. Agad na bumalot sa atin. Naramdaman kong muling nareorganisa ang aking katawan. Ang pakiramdam ng kawalang bigat at pagkahilo ay sunod-sunod na dumating. Napakakahanga-hanga ng prosesong ito. Nang muli kong buksan ang aking mga mata, naamoy ko ang pamilyar na amoy ng hangin na may halong usok ng sasakyan at alikabo. Narinig ko ang maingay na tunog ng mga busina ng sasakyan. At ang ingay ng mga tao. Nakita ko ang mga matataas na gusali na tumataas. At ang walang tigil na daloy ng mga sasakyan. Nandito na ako. Talagang bumalik na ako sa makabago. Bumalik na ako sa mundo. Nakatayo si Giant Kiki sa tabi ko. Nagmamasid ng may kuryosidad sa mundong. Bago sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maikukubli na pagkabigla at kasiyahan. Tumingin siya na parang bata, na nagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid. Hindi ko maiiwasang tumawa. Mula ngayon, higit pa. Simula ngayon, hindi na ako yun. Mariskal ng hukbo na may malakas na armas, Suwei. Ako lang isang ordinaryong tao sa mundo. Isang tao na kasama ang minamahal kong babae. Pauwi sa bahay, isang tao sa mundo. Ang aking mga sandata at kaharian ay naging abo na lang sa kasaysayan. At ang aking kinabukasan at ang kasama ko lang ang nagsisimula pa lang.